Isang araw, isang halimaw ang nagpakita sa kagubatan na nagngangalang Yuhi, na dating kalahating tao at kalahating halimaw. May isang matandang lalaki sa kagubatan na nangangaso, at tinutok niya ang palaso kay Yuhi. Ngunit tumalon si Yuhi mula sa puno at sinabi sa kanya, sa palagay ko ay hindi magiging masarap ang karne ko para sa iyo. Nagulat ang matanda nang magsalita si Yuhi at sinabing, akala ko isa kang hayop at isa lamang pala itong halimaw, parang pas ang may puting balahibo at nagtatrabaho bilang isang mersenaryo, ngunit may narinig akong mga chismis tungkol sa iyo na tinatawag kanilang Black Calamity Beast dahil nilipol mo ng mag-isa ang isang buong grupo. Sumagot si Yuhi, mali ka at hindi ako ang taong tinutukoy mo. Sabi ng matanda, sana ay matapos na nila ang mga mangkukulam na sumisira sa lupain dahil napuno ng kaguluhan ang kagubatan nitong mga nakaraang araw. Tinanong siya ni Yuhi kung ang mga boar ay patuloy pa ring nagwawala sa kagubatan. At sumagot ang matanda, oo, pati na rin ang mga insekto at hayop. Binigyan niya si Yuhi ng pagkain kapalit ng pagtatangka niyang manghuli sa mga mangkukulam, at nagpakita ang isang mangkukulam na humahabol kay Yuhi sa kagubatan na sinusubukang tapusin siya. Itinutok niya ang palaso sa kanya, ngunit dumaan ito sa tabi niya, kaya't nasira niya ang lupa at nahulog ito sa kagubatan. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang isang batang babae na nagngangalang Zero na naghahanda ng pagkain. Ngunit nang bumagsak sa harap niya si Yuhi, sinira niya ang pagkaing niluluto nito. Galit niyang sinabi sa kanya na matagal niyang inihanda ang pagkaing ito, at sumagot siya, hindi na iyon ang mahalaga ngayon. Sumagot si Zero, may mas malaking problema pa ba rito? Kasabay nito, isang palaso ang dumaan sa kanila, na penyonan ng mangkukulam. Kaya sinabi ni Yuhi kay Zero, ito ang mas malaking problema at binuhat niya ito sa kanyang balikat at tumakbo. Tinanong siya ni Zero, bakit mo ako binubuhat? At bakit may humahabol sa iyo? Ano ang ginawa mo? Sumagot siya, kailangan ba ng dahilan ng mga mangkukulam para manghuli ng mga hayop? Kaya tumalon si Zero mula sa kanyang balikat at lumapag. Natalo niya ang mangkukulam na humahabol sa kanila gamit ang kanyang mahika at nagulat si Yuhi sa pambihirang kakayahan ni Zero. Tinanong siya, isa ka ring mangkukulam? Sumagot siya, oo, isa akong mangkukulam at kaya kong gawin ang lahat. Kaya, nagulat siya at tumakbo palayo nang matuklasan na isa itong mangkukulam. Naupo siya sa isang lugar at naghahanda ng pagkain, at habang abala sa pagtingin sa mapa, nakita niya si Zero na nakaupo sa harap niya at kumakain mula sa kanyang pagkain. Nagulat si Yuhi at tumayo, tinanong siya, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, sinira mo muna ang pagkain ko at dapat mo na lang ibigay sa akin ang sa iyo. Nagalit si Yuhi at sinabi sa kanya na ito ang pagkain ko at hindi ko ito ibibigay sa isang mangkukulam, at kinuha niya ang pagkain at umalis. Pinigilan siya ng babae at sinabi sa kanya na hinahangaan niya ang mukha ng tao nito. Kaya huminto si Yuhi at tinanong siya, nakikita mo ang human face ko? Sumagot siya, hindi ako magiging mangkukulam kung hindi ko makita ang tunay na mukha ng hybrid. Sabi ni Yuhi, hybrid. Ipinaliwanag niya na pinaghalo ng mga mangkukulam ang mga kaluluwa ng hayop at mga tao upang maging malalakas na sundalo. At noong panahon ng digmaan, maaari silang lumikha ng 1,000,000 hybrid na sundalo. At pinagbantaan ni Zero si Yuhi na kung hindi niya ibibigay sa kanya ang pagkain ngayon, gagamitin niya ang kanyang pangkukulam sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gawin mo ang anumang gusto mo at umalis. Kaya nagmakaawa siya sa kanya na bigyan siya ng pagkain at sinabing naghahanda na siya ng kanyang pagkain mula pa noong umaga at sinira niya ito. Bumalik si Yuhi, naawa, at binigyan siya ng pagkain niya. Tinanong siya ni Yuhi kung ano ang nagdala sa kanya rito. Humingi pa ng pagkain si Zero at sinabing bigyan mo ako ng pagkain at sasagutin kita, kaya binigyan ulit siya ni Yuhi. Sinabi niya sa kanya na hinahanap niya ang isang lalaking nagngangalang 13 na nasa isang misyon upang lutasin ang ilang problema. Ngunit hindi pa siya bumabalik at wala siyang alam tungkol sa kanya. Sinabi ni Yuhi na kung isa siya sa mga masasamang tao na gustong sirain ang estado, tiyak na hindi ko siya tutulungan. Sumagot si Zero, at bakit niya gagawin ang isang nakakabagot na bagay na tulad niyan at ipinaliwanag na hinahanap ni 13 ang isang librong ninakaw mula sa kanya at iisa lang ang kopya nito, at kung mahulog ito sa kamay ng isang tao isang sakuna ang mangyayari. Tinanong siya ni Yuhi kung anong uri ng sakuna ang maaaring mangyari. Sumagot si Zero,
ang katapusan ng mundo. Kinukutya siya ni Yuhi, at sinabi ni Zero sa kanya na ang libro ay ninakaw mula sa kanya at iisa lang ang kopya at kung mahulog talaga ito sa kamay ng sinuman, isang sakuna ang mangyayari. Inalok niya si Yuhi na sumama sa kanyang paglalakbay at maging personal niyang bantay. Sabi niya, at dapat ko bang tanggapin iyan, pumunta ako rito para pumaslang ng mga mangkukulam at gusto mo bang protektahan ko ang isa sa kanila? Sinabi niya sa kanya na may gagawin siya para sa kanya bilang kapalit. At sumagot siya, wala akong gusto dahil lahat kayo ay mga traidor. Ang mga mangkukulam at magnanakaw ay hindi tumitigil sa pangangaso sa akin. Dahil sa aking hitsura at katawan, ang buong buhay ko ay magulo. Kahit ang mga tao ay tinatanggihan ako at sinasabihan akong lumayo sa kanila. Tinanong siya ni Zero, gusto mo bang maging tao muli? Tanong ni Yuhi, magagawa mo ba iyon? Sabi niya, napakadali lang pero paprotektahan mo ba ako bilang kapalit? Tanong niya, hindi mo ba ako sinusubukang gamitin para tapusin ako? Sumagot siya, kung gusto kong gawin iyon, matagal ko nang ginawa. Sinabi sa kanya ni Zero, kung nagdududa ka sa akin, gagawa ako ng kontrata gamit ang dugo ng isang mangkukulam. At tandaan, ang kontratang ito ay ganap at ang sinumang lumabag dito ay masasawi. Nagulat si Yuhi sa sinabi niya, at sinabi niya rito, huwag kang mag-alala, hanggat hindi mo nilalabag ang kontrata walang mangyayari sa iyo. At kinuha ni Zero ang dugo mula sa kamay niya at mula sa kamay ni Yuhi at isinulat ang kontrata. Tinanong siya ni Yuhi, bakit mo ako pinili? Bagamat ang paglalakbay kasama ko ay makakakuha ng mas maraming atensyon sa iyo. At sinabi niya rito, ibig sabihin, mababawasan ang atensyon sa akin. Tanong ni Yuhi, hindi ka ba natatakot sa akin? Sumagot siya, ano ang dapat ikatakot? Mayroon kang magagandang balahibo at matatalas na mata at isang maamong bibig na mukhang laging nakangiti. At tinapos ni Zero ang pagsulat ng kontrata at sinabi sa kanya na ang pagsunog sa kontrata ay magpapagana nito. Kinuha ni Yuhi ang kontrata at pinunit ito, sinabing hindi niya kailangan ang lahat ng iyon. At iniabot niya ang kanyang kamay sa kanya at sinabi sa kanya na ito ang aming paraan ng mersenaryo. At pagkatapos ay tinanong siya tungkol sa kanyang pangalan. Kaya sinabi niya na ang pangalan niya ay Zero, at sinabi niya na ang pangalan niya naman ay Yuhi. At bago niya ito sabihin, sinabi niya sa kanya na hindi ako interesado dahil tatawagan kitang mersenaryo dahil mahalaga ang mga pangalan sa mga mangkukulam. At kung malaman ko ang tunay mong pangalan, gagawin kitang masoner ang lingkod ko. Agad na naalala ni Yuhi noong pinasok niya ang isang buong gang at pinaslang sila, ngunit biglang nagising mula sa pagkakatulog at nakita si Zero na natutulog sa ibabaw niya. Kaya, nagulat siya at inihagis siya. Sinabi sa kanya ni Zero na malamig at kailangan ko ang balahibo mo para mainaitan ako. Kaya, sabi niya, gumising ka na at tama na sa pagtulog. At umupo sila at naghanda ng pagkain. Habang kumakain, hawak ni Zero ang mapa ni Yuhi at ikinwento sa kanya ang tungkol sa lugar kung saan maaaring naroon si 13, at pagkatapos noon ay lumipat sila. Habang naglalakad, tinanong siya ni Yuhi kung anong uri ng mga libro ang maaaring sumire sa mundo. Tinanong siya ni Zero kung ano ang alam niya tungkol sa pangkukulam, at sumagot siya na gumuguhit ka ng kakaibang mga bilog at tinatawag ang Diablo at nagpapangyari ng mga kakaibang bagay. Sinabi niya sa kanya na ang mangkukulam na humahabol sa kanya kahapon ay naghahadges ng mga palaso na mahika hindi pangkukulam, at tiningnan siya ni Zero at sinabi sa kanya na nagulat siya kung paano ang isang halimaw na tulad niya ay nagpapakita ng gayong kamong katangian. Huminto si Zero habang naglalakad at gumuhit ng mga bilog at nagsagawa ng pangkukulam. Kasabay nito, nagpakita ang isang baboy ramo. Kaya, napagpasyahan niyang ipakita kay Yuhi ang pangkukulam sa baboy ramo na iyon at sinabi niyang may mga salita at lubid na nagpakita mula sa lupa, tinali ang baboy ramo at natamba ito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito at binitawan. Isang batang nagngangalang Albi ang nagpakita sa isang puno, kaya inatake siya ni Zero at pinahulog mula sa puno. Natuklasan ni Zero na si Albi ang nagpa-atake sa baboy ramo gamit ang kanyang mahika. Kaya sinubukan muli ni Albi na maglagay ng mahika kay Zero ngunit pinigilan siya ni Zero at itinali siya at itinumba sa lupa. At tinanong niya ito, saan ka natuto ng mahika? Kaya sumagot siya na natutunan niya ito mula sa grupo ng mga mangkukulam mula kay Zero. Kaya sinabi niya sa kanya,
Ako si Zero at ako ang sumulat ng aklat na iyon. Nagpakilala ang lalaki at sinabi sa kanya na ang pangalan niya ay Albie. Kaya ipinaliwanag ni Zero sa kanya ang mga detalye ng aklat na hinahanap niya. Sinabi niya sa kanya na alam niya kung nasaan ang aklat na ito. Kaya tinanong siya ni Yuhi kung nasaan ang aklat na ito at sumagot siya na nasa kanilang taguan ito. Hiniling ni Zero sa kanya na dalhin siya doon. Kaya sinabi ni Albie na maaari kang gumamit ng mahika at dahil doon ay magiging kakampi ka namin, di ba? Sinabi niya sa kanya na sinabi ko na sa iyo bago ko isinulat ang libro kaya syempre alam ko kung paano gumamit ng mahika. Sumagot si Albie ngunit sinabi nila sa akin na ang aming pinuno ang sumulat nito. Kaya tinanong siya ni Yuhi kung sino ang pinuno, pero sabi niya hindi mo siya kilala. Siya ang nagpakalat ng mahika sa Winius at lumalaban sa kasamaan para sa kapayapaan. Tinanong ni Zero si Albie kung malapit ang taguan at sinabi niyang nakatago ang pasukan sa liblib na bahagi ng nayon sa kalsada patungo sa Form Icom. Tinanong siya ni Zero kung sikat ba ang nayon na iyon dahil sa isang bagay. Sumagot siya ng oo, sikat ito dahil sa walnut bread at masarap ang lasa nito. Umusad sila patungo sa nayon, at tinanong ni Yuhi si Zero kung sigurado ka bang ayos lang na magsinungaling sa bata at sabihing kakampi ka niya. Sumagot siya na hindi ako nagsinungaling at sinabi kong ako ang sumulat ng libro at ngumiti. Hindi ko alam kung paano naniwala ang lalaking ito at sinabi niya sa kanya na kung sinabi niya sa kanya ang totoo, maaaring masama ang reaksyon niya. Huminto ang lalaki at tinawag si Yuhi at sinabing, "Uy lolo." Kaya natigilan si Yuhi na nagulat sa salitang lolo at pumunta sila sa isang bukal ng tubig para uminom mula rito. Naupo si Albie at nagkwento tungkol kay Serena na isa sa mga pinakadakilang mangkukulam at ang apo nito ay sumali sa grupo ng mga mangkukulam ni Zero. Kinukot siya ni Yuhi si Albie habang nagsasalita ito kaya nagalit si Albie sa kanya, at bumalik siya para uminom ng tubig at nakita ang isang singsing na nahulog sa tubig. Inalok siya ni Zero na isuot ang singsing ngunit tumanggi siya noong una, at sinabi sa kanya ni Zero na baka ang singsing na ito ay pagmamayari ng isang salamangkero noong unang panahon. Baka makatulong ito sa iyo kapag isinuot mo ito, kaya nakumbinsi si Albie at isinuot ang singsing. Sinabi ni Albie na mahina ang kanyang mahika at kailangan niyang mag-alay ng isang malakas na sakripisyo, kaya hiniling niya kay Yuhi na iabot sa kanya ang kanyang kamay. Kaya nagalit si Yuhi sa kanya at sinabihan siyang tumahimik at hinampos siya sa ulo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa nayon at nakasalubong sa daan ang isang lalaking may kariton ng kabayo. Tinanong niya si Yuhi kung tutulungan niya ang kaharian na tapusin ang mga mangkukulam. Kaya sumagot si Yuhi, "Oo, tutulungan ko sila." Nagpasalamat ang lalaki at sinabing, maraming kaguluhan ang kanilang naganap nitong mga nakaraang araw at walang benta sa mga pamilihan dahil sa kanila. At sabi niya, maganda ang relasyon ko sa mga mangkukulam noong bata pa ako at palaging iniinom ng lolo ko ang gamot ni Serena. Sinabi niya sa kanila na mahahanap nila ang kanyang nayon sa kanilang paglalakbay at tatanggapin sila ng lubos. Binigyan niya sila ng mga kamatis mula sa kung anong mayroon siya at sinabihan silang ipagpatuloy ang pagpuksa sa mga mangkukulam at saka umalis. Dumating sila at sinalubong ang pinuno ng nayon, at sinabi niya sa kanila na may isang abandonadong bahay sa labas ng nayon na maaari nilang tuluyan. Kaya sabi ni Yuhi, wala kaming pakialam kahit matulog kami sa isang kwadra. Kaya sinabi sa kanya ng pinuno na narinig niya na ang mga halimaw ay mga propesyonal na mangangaso ng mangkukulam at umaasa na matutulungan sila. Habang papunta sila sa abandonadong bahay, sinabi ni Yuhi sa pinuno na sa tingin niya ay isang matandang lalaki ang pinuno. Kaya sumagot ang pinuno kay Yuhi, isa akong mersenaryo tulad mo hanggang sa matamaan ako ng palaso sa tuhod. At ipinakita niya sa kanila ang bilang ng mga taong nasawi mula sa nayon dahil sa mga mangkukulam. At ipinakita niya sa kanila ang bahay na kanilang tutuluyan at sinabi sa kanila na maaari nilang gawin ang anumang gusto nila doon. At kung may kailangan sila, pumunta sa matandang babae sa bahay na katabi nila. Bigla, lumabas ang matandang babae sa bahay at sinabing nawala ang kanyang singsing. At isa sa mga nakatayo ay nagsabi, sana nandito si Serena ngayon. Kaya sinabi sa kanya ng pinuno, huwag mo nang ulitin iyon dahil nilalabag nito ang mga batas ng nayon at si Serena ay isang traidor. Itinaas ni Albie ang kanyang kamay na may singsing at ito pala ay singsing ng lola. Kaya,
Hinawakan ito ng mahigpit ng pinuno, inaakalang ninakaw niya ito. Sinabi sa kanya ni Zero na hindi niya naintindihan na natagpuan nila ang singsing na ito sa bukal ng tubig. Ngunit hindi naniwala ang pinuno at hiniling sa kanyang mga tauhan na magdala ng lubad para itali si Albi hanggang sa imbestigahan niya ang bagay na ito. Sinabi sa kanya ni Zero na kung ninakaw niya ang singsing, bakit kanya hihilinging manatili sa iyong nayon? At sinabi ng isa, pastahan ko ninakaw mo rin ang mga kamatis na ito. At nagalit si Albi dahil sa kanilang usapan tungkol kay Serena. Kaya nagulat ang mga taga-nayon at napagtanto na isa siyang wizard at ipinagtanggol ni Albi si Serena, at inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Ngunit hinaranggan sila ni Yuhi at nasugatan sa kanyang braso at sinaktan sila at ang pinuno, at kinuha sina Zero at Albi at mabilis na nakatakas. Sinabi ni Yuhi kay Albi na siya ay walang isip dahil pinag-usapan niya si Serena at ipinaalam sa kanila na isa siyang wizard at maaaring iyon ang naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Sa kabilang panig, inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na magtipon upang manghuli ng mga mangkukulam. At sina Yuhi at Zero ay umupo sa isang lugar upang magpahinga. Lumabas si Albi para magpahangin at ginamo ni Zero ang sugat ni Yuhi dahil nasugatan ito ng harangan ang mga lalaki sa nayon. At tinanong ni Yuhi si Zero, matagal ba bago maging handa ang mahika? Sumagot siya, may mga ritual na maaaring abutin ng 1 taon bago matapos. At tinanong niya ito kung komportable ba ang paggamot or hindi. Kaya sumagot siya, madali lang itong magagawa ng bata sa labas. At tinanong niya ito kung naniniwala ba siyang si Serena talaga ang nagkalat ng mga sakit. Sinabi niya sa kanya, nagtatanong ka sa isang mangkukulam at inaasahan mong sasagutin kita. Kaya sinabi niya, kung gayon, sino ang dapat kong tanungin? Kaya sinabi ni Zero sa kanya, palagi mo na lang ba akong tatanungin ng ganito? Sumagot siya, kung gusto mong tumahimik ako, gagawin ko. Kaya sinabi niya sa kanya, hindi, masaya akong makipag-usap sa iyo. At sinabi niya sa kanya, napakaliit ng posibilidad na nagkalat ng ilang sakit si Serena dahil gumagamit ang mga mangkukulam ng mahika upang makipagpalitan sa mga lokal na tao para sa mga damit at pagkain. Kaya walang pakinabang sa paggawa nito at kung magkaroon ng anumang sakit ang nayon, mawawala ang lahat ng mga mangkukulam. Kaya sabi ni Yuhi, kaya't isang hindi pagkakaunawaan na gumamit siya ng pangkukulam kasabay ng pagkalat ng mga sakit. Pumasok si Albi at sinabi sa kanila na maganda ang panahon sa labas. Ngunit biglang naramdaman ni Yuhi ang presensya ng mga tauhan ng pinuno na gustong pumaslang sa kanila. Kinuha niya sila at sinubukan nilang tumakas. Nakahanap sila ng isang kuweba, kaya sabi ni Yuhi, sa tingin ko ay maaari tayong magpahinga rito ng kaunti. Ngunit biglang nakakita sila ng 2 lalaking lumalabas at umaatake sa kanila mula sa mga tauhan ng pinuno. Ngunit ginamit ni Zero ang kanyang mahika at pinatulog sila. Kaya nagalit si Yuhi sa kanya dahil sa paggamit ng kanyang mahika. Nagtago sila ngunit malapit sa kanila ang mga lalaki. Nakita nilang may paparating sa kanila at ito pala ang matandang babae na nagsabi sa kanila na sundan siya ng mabilis. Ipinakita niya sa kanila ang paraan upang makatakas ng walang makakarating sa kanila. At sinabi sa kanya ni Yuhi, nagulat ako na nahanap mo ang aming lugar. Kaya sumagot siya, sa tingin ko alam ni Zero. At sinabi sa kanila ng matandang babae na ginamit niya ang balahibo ng kanyang buhok upang maabot sila. Sinabi sa kanila ni Zero na ang matandang babae ay isang makapangyarihang mangkukulam ngunit itinatago ang kanyang kapangyarihan. Ibinalik ni Albi ang kanyang singsing at sinabi sa kanila ng matandang babae na ilang taon na ang nakalilipas, ibinigay sa kanya ni Serena ang singsing na ito at sinabihan siyang manirahan sa isang nayon kasama ng mga tao at huwag ipakita na may kilala siyang mga mangkukulam. Hinuli ng mga tao sa nayong iyon si Serena at pinaslang siya at sinunog ng apoy. Sinabi sa kanya ni Zero na gusto niyang makilala si Serena, at humingi ng tawad ang matandang babae kay Albi dahil inakusahan siya ng mga taga-nayon ng pagnanakaw ng singsing. Nagpaalam ang matandang babae sa kanila at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa daan, sinabi ni Yuhi kay Zero na gusto niyang maging tao muli para maalis ang balahibong ito dahil nakakainis ito sa kanya sa init. Tinawag sila ni Albi at sinabihan silang magmadali dahil nagsasara ang gate ng forum ng lungsod sa paglubog ng araw. Kaya binuhat ni Yuhi si Zero at tumakbo kasama niya para mas mabilis na makarating bago lumubog ang araw.
Sinabi ni Albi na hindi ito patas at gusto niyang buhatin din siya nito. Nakarating sila sa gate at ipinakita ni Yuhi sa mga gwardya ang permit sa pagpasok at sinabi sa kanila na pumunta siya rito para tulungan silang hulihin ang mga mangkukulam. Tinanong ng gwardya ang tungkol sa dalawa na kasama niya, ano ang gagawin nila rito? Kinabahan si Yuhi at hindi alam kung paano sasagot. Kaya sumagot si Zero at sinabi sa kanila na ang dalawa ay nagtatrabaho para kay Yuhi at pinaglilangkuran siya sa anumang kailangan niya. At pagkatapos nilang makapasok sa lungsod, nagalit si Yuhi sa kanila at hinampas sila sa kanilang mga ulo dahil sa kanilang sinabi. Tiningnan ni Zero ang lungsod at namangha siya rito at natuwa na binisita niya ito. Sinabi sa kanya ni Albi na ang lungsod ay palaging masigla dahil lahat ng mga ngalakal ay dumadaan mula rito. Sinabi ni Zero kay Yuhi, "Tara na para makapaglibot tayo sa lungsod para maglibot at bumili ng pagkain." Kaya sinabi niya sa kanya bago ang lahat, kailangan muna nating ayusin ang mga punit mong damit dahil sa ganitong tingin, wala man lang tayong makikitang kwadre na matutulugan. Kinutya siya ni Albi at sinabi sa kanya, talaga, kahit ang mga alipin ay nakasuot ng mas magagandang damit kaysa dyan. At tinanong siya ni Yuhi kung mayroon pa siyang ibang damit bukod sa mga ito. Kasabay nito, nagulat si Albi kung paano siya lumipat ng lugar na may parehong damit. Kaya sumagot siya na nilaban niya ang kanyang mga damit sa anumang ilog na kanyang natagpuan at kumakain ng mga prutas mula sa mga puno. At habang umuulan, nagtago siya sa mga kuweba na malayo sa mga tao. Kaya tinanong siya ni Yuhi kung mayroon siyang pera, kaya kinuha ni Zero ang mga alahas mula sa kanyang bag na mukhang napakamahal. Kaya nagalit si Yuhi sa kanya at sinabi sa kanya, itago mo na agad at hindi mo maaaring ipakita ang mga ito sa harap ng mga taong tulad niya dahil mananakaw ang mga ito. At sapat na ang sinabi niya sa kanya, kahit ang pinakamaliit sa mga ito ay maaaring ibenta para mabili ang anumang gusto mo. Hinangaan ni Zero ang katapatan ni Yuhi at ang katotohanang hindi ito nagsinungaling sa kanya, at maaari sanang magsabi ng kahit ano at kunin ang mga alahas mula sa kanya. Sinabi ni Albi kay Yuhi, natakot ka noong kinuha niya ang mga alahas, kaya hinampas siya ni Yuhi sa ulo. Pumunta sila pagkatapos sa isang tindahan ng damit, at pumili si Zero ng damit at sinubukan ito, ngunit hindi ito nagustuhan ni Yuhi at sinabihan siyang maghanap ng ibang mas magaan para hindi ito makaabala sa kanilang paglalakbay. Inalok ng may-ari ng tindahan si Zero ng isa pang damit, ngunit tumanggi si Yuhi. Kaya nagalit ang may-ari ng tindahan sa kanya at sinabihan siyang iwanan siya. Binibigyan niya ito ng pinakamagandang bagay, kaya sinabi ni Albi na mas mabilis kung sila mismo ang maghahanap. At pumili si Zero ng damit at tinanong ang opinyon ni Yuhi at nagustuhan niya ito. Pumili si Albi ng sapatos na babagay dito ngunit sinabi sa kanya ni Zero na karaniwan siyang naglalakad ng walang sapin sa paa para maramdaman ang lupa. Nagpalit si Zero sa tindahan ng damit at isinuot ang mga bagong bagay na binili niya. At sinabihan siya ni Yuhi na itapon ang kanyang mga lumang damit, ngunit ayaw itapon ni Zero ang mga ito. Kaya, inalok siya ng may-ari ng tindahan na palitan ang kanyang mga lumang damit ng mga bago nang walang karagdagang bayad. Lumabas sila ng tindahan ng damit at naglakad-lakad sa lungsod. Lahat ay namangha sa kaakit-akit na hitsura ni Yuhi, at sinabihan sila ni Yuhi na dapat muna silang maghanap ng matutuluyan bago ang anumang bagay. Ngunit karamihan sa mga lugar ay tumatanggi dahil si Yuhi ay isang halimaw. Kaya, nagulat si Yuhi na tumatanggi sila kahit na maraming halimaw sa lungsod. Kaya tinanong siya ni Zero kung ano ang problema nila sa mga halimaw. Sumagot siya na minsan ay nagbabago ang kanilang anyo at gustong kumain ng mga tao. At halos lahat ng mga halimaw na naninirahan dito ay may ganitong mga problema. Narinig ni Yuhi ang isang babae na sumisigaw, kaya pumunta siya upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakakita ng isang halimaw na tinatakot siya, sinasamantala na nag-iisa siya. At isa pang halimaw ang dumating at kinuha ang babae na kanyang alipin at umalis. At bago umalis, sinabi niya kay Yuhi na may tuluyan dito na tumatanggap ng mga halimaw at ang presyo nito ay hindi mahal. Nakarating sila sa tuluyan kung saan sila matutulog at sina Yuhi at Albi ay kumuha ng isang silid ng magkasama. Tumutol si Albi at ayaw matulog kasama si Yuhi at sinabi kay Yuhi, hindi ka ba natatakot na hihiwain ko ang ulo mo habang natutulog ka? Kaya sinabi sa kanya ni Yuhi, kung kaya mo. Kumuha siya ng lubid para itali siya ngunit sumigaw si Albi at humingi ng tulong kay Zero.
Bumaba sila sa restaurant para kumain at gustong-gusto ni Zero ang pagkain. Inutusan ni Zero si Yuhi na umorder ng baboy, kaya sinabi niya sa kanya, umorder ka ng kahit anong gusto mo. Bumalik sila sa kanilang kwarto para matulog ngunit lumabas si Yuhi pagkatapos nilang matulog. At kasabay nito, pupuntahan ni Zero si Yuhi para sabihin sa kanya na dapat silang maglakad-lakad sa lungsod. Ngunit hindi siya nito nakita sa kwarto nito, ngunit naabutan niya ito bago pa man ito umalis. Umupo sila sa isang lugar para uminom, at nagalit si Zero sa kanya dahil gusto nitong lumabas at makita ang buhay sa lungsod sa gabi nang wala siya. Ang Beast na nakilala nila noon, na nagsabi sa kanila tungkol sa tinutuluyan nila, ay pumasok at tinawag si Yuhi. Ngunit hindi niya ito pinansin at hindi sumagot. Kaya tinawagan niya itong muli at sumagot si Yuhi, sinabing wala siyang lugar sa kanila. Kaya lumapit ang Beastman kay Zero at inalok si Yuhi na ipagpalit siya kapalit ng 3 mangkukulam na kasama niya. Ngunit tumanggi si Yuhi at sinabing hindi ito gagana dahil nakikipagtulungan siya sa kanya. Umalis ang Beastman, at sinabi ni Zero kay Yuhi na ang mga kasama niya ay hindi mga mangkukulam. Nagpa siya si Yuhi na palayain ang 3 babaeng inalipin ng Beastman, at kasabay nito ay dumating ang Beastman at sinabi sa kanya ni Yuhi na hindi sila mga mangkukulam at alam mo na iyon. Ngunit itinanggi niya ito at tinanong siya ni Yuhi kung saan mo sila nakuha. Sumagot siya mula sa isang nayo na nagtatago ng mga mangkukulam at ibinigay sila sa akin ng mga tao nito. Hindi ko sila dinukot at hiniling muli ni Yuhi sa kanya na palayain sila dahil sila ay mga normal na babae, hindi mga mangkukulam. Kilala niya ng husto ang mga mangkukulam dahil lagi nila siyang hinuhuli ngunit tumanggi muli ang Beastman at sinabing akin sila at malaya ako sa kanila. Inalok ng Beastman si Yuhi ng tunggalian sa pagitan nila at kung sino ang manalo ay kukuha ng lahat ng mga babae kasama si Zero. Sinabi ni Zero na sumasang-ayon siya, kaya nagalit si Yuhi sa kanya at sinabi sa kanya na huwag magsalita para kanya. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyo kung matalo ako pero sumagot siya kay Yuhi, hindi ka siguradong matatalo. Hinugot ni Yuhi ang kanyang espada at inatake ang Beastman na sumusubok na harangan ang kanyang mga atake. Tumalon ang Beastman upang atakihin si Yuhi, ngunit kinagat siya ni Yuhi ng malakas sa kanyang braso at inihagis siya sa lupa at sinubukang itusok ang espada sa kanyang leeg upang tapusin siya. Ngunit sumuko ang Beastman at bumalik si Yuhi at pinalaya ang mga babae at sinabihan silang maaari silang tumakas or gawin ang anumang gusto nila ngayon. Bumalik sila muli sa tuluyan at natulog si Yuhi at nagising kinabukasan sa pagsigaw ni Albi nang makita niyang natutulog si Zero sa ibabaw niya at nagalit sa kanila. Bumaba si Yuhi upang maligo at linisin ang sarili upang hindi makapasok ang mga insekto sa kanyang katawan at nakita siya ni Zero, at sinabihan siyang mahirap para sa isang napakalaking katawan na manatiling malinis at tinulungan siyang linisin ang kanyang likod. May maliliit na mga bata na nakatayo na nanunood sa napakalaking katawan ni Yuhi ngunit sinigawan sila ni Yuhi. Kaya natakot sila at tumakbo palayo. Nagulat si Zero sa kanyang reaksyon at sinabi sa kanya ni Yuhi na ginawa niya iyon upang hindi sila masanay na lumapit sa kahit anong halimaw. Dumating si Albi at nakita si Yuhi pagkatapos niyang maligo at nakita siyang lumiit dahil sa kanyang balahibo. Ngunit si Zero, gamit ang kanyang mahika, ay kayang patuyuan ang lahat ng kanyang balahibo sa loob ng ilang segundo. Kaya namangha si Yuhi sa kanyang ginawa dahil kadalasan ay maaaring tumagal ng kalahating araw or higit pa bago matuyo ang balahibo. Lumabas sila upang maglakad-lakad sa lungsod at nagalit si Yuhi sa kanila. Nakilala nila ang may-ari ng tindahan ng damit na mangangalakal, at pinahinto niya si Zero upang tanungin ang kanyang opinyon tungkol sa damit na binili niya at inalok siya ng isa pang damit na susubukan. Nakatagpo nila ang mga gwardya ng lungsod habang naglalakad at huminto upang makipag-usap sa kanila. Sinabi sa kanila ng mga gwardya na mahusay nilang nagawa ang kanilang trabaho bilang mga lingkod ni Yuhi. At sinabi nila kay Yuhi, kung hahanapin ninyo ang mga mangkukulam dapat kayong umalis agad. At pagkatapos noon, bumili sila ng sapat na pagkain para sa paglalakbay bago umalis. Nagalit si Yuhi sa kanila dahil sa mga gwardya at nagtataka sila kung bakit siya naiinis sa isang bagay na napakaliit, kahit na isa siyang halimaw. Binayaran ni Zero ang lalaking pinagbilhan nila ng pagkain gamit ang kanyang alahas ngunit pumunta si Albi at nagbayad sa halip ng pera. Tinanong siya ni Zero, kailan ka natutong humawak ng pera? At casual siyang sumagot,
Natutunan ko iyon mula sa buhay mismo. Nainas at nagagalit pa rin si Yuhi sa kanila, at ikinwento ni Zero ang kanyang sarili na siya ay ipinanganak at lumaki sa isang kuweba at nakahiwalay sa labas ng mundo at walang alam tungkol dito. Umalis sila sa lungsod at pagkalabas nila, nakita nila ang mga bata sa harap nila. Isa sa kanila ay nakahandusay sa lupa, sugatan sa binti dahil sa isang halimaw na sumalakay sa kanila. Kaya, hiniling ni Zero kay Yuhi na pagalingin ang bata. Kumuha si Yuhi ng isang bagay mula sa kanyang bag at inilagay ito sa binti ng bata. Ginamit ito ni Zero at mabilis na pinagaling ang pamamaga ng binti ng bata gamit ang mahika bago pa may makapansin, at itinali niya ng mahigpit ang binti. Tumayo ang bata at nakitang maayos na ang binti nito at walang anumang sira. At lumapit ang maliit na bata kay Yuhi at nagpasalamat at ibinigay ang kanyang kwintas. Ngunit tumanggi si Yuhi na tanggapin ito, kaya nalungkot ang bata at nagsimulang umiyak. Kaya kinuha ni Yuhi ang kwintas at isinuot ito. Nagpaalam sila at umalis at sa daan ay nagpahinga sila ng kaunti, pagkatapos ay nagpatuloy. Ginamit nila ang malaking katawan ni Yuhi upang makakuha ng mga prutas mula sa mga puno. At pagkatapos noon, bumili si Zero ng mga prutas mula sa isang babaeng dumaan at nagbigay ng pera. At umulan ang langit pagkatapos noon, kaya pumasok sila sa isang kuweba upang magtago. Sinubukan nilang turuan ng mahika si Yuhi, ngunit nabigo. Kinabukasan, sumikat ang araw at lumabas sila ng kuweba. Sinabi ni Zero kay Yuhi na masaya siya na sinubukan niya ang lahat ng mga bagay na ito at kung siya lang mag-isa, hindi niya magagawa ang alinman sa mga iyon, at masaya siya na kasama niya ito. Sinabi ni Yuhi sa kanya, huwag kang magtiwala agad sa mga tao, lalo na sa mga half na halimaw na tulad ko. Tinanong siya ni Zero kung naiinis ba siya sa pakikipag-usap sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung paano siya dapat makipag-usap sa kanya dahil ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga mersenaryo ay iba sa mga pag-uusap na ito. Muling kumilos sila upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tinanong ni Zero si Albi kung gaano pa karami ang natitira para maabot at sumagot siya na halos kalahati na lang ng daan ang natitira. Kaya sinabi sa kanila ni Yuhi na kung hindi sila naglibot sa lungsod, mas mabilis sana silang nakarating. Sinabi ni Albi kay Yuhi na gusto niya siyang buhatin tulad ni Zero ngunit tumanggi si Yuhi. Pumunta sila sa isang lawa upang subukang mangisda para makakain. At si Zero gamit ang kanyang mahika ay madaling nakahila ng isda mula sa lawa. Kaya sinubukan ni Albi na gayahin siya ngunit nabigo. Kaya tinanong siya ni Zero kung may problema ba siya sa isang bahagi na hindi niya pinag-aralan mula sa aklat ng mahika. At sumagot siya, oo, may problema nga ako kahit magaling ako sa ibang mga bahagi. Sinimulan niya itong turuan kung paano gawin ang katulad niya at dapat niyang isipin ang isdang luto sa harap niya at mukhang masarap. At pagkatapos ay sinubukang hilahin muli ang isda mula sa tubig. Nagtagumpay siya sa pagkakataong ito ngunit binasa niya si Yuhi ng tubig. Kaya kinutya siya ni Albi dahil lumiit muli ang kanyang balahibo. At pagkatapos noon, sinubukan ni Yuhi na magsindi ng apoy ngunit nabigo. Tinulungan siya ni Zero sa kanyang mahika at sinindihan ang apoy. Niluto ni Yuhi ang isda para sa kanila at nagustuhan nila ang kanyang luto. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang magbukas ng restaurant sa hinaharap kapag siya ay maging normal na tao at tinanong siya ni Albi, ipinanganak ka bang ganito? At paano ka nabuhay sa lahat ng ito? Tiyak na naharap ka sa maraming paghihirap sa iyong buhay. At sumagot siya, nakalimutan ko ang lahat ng lumipas. At ikaw talaga, kumusta na ang iyong mga magulang ngayon? Sumagot si Albi, matagal na silang nasawi at ang nanay ko ay naging target noong mga pangangaso ng mangkukulam at sinubukan siyang protektahan ng tatay ko ngunit nasawi siyang kasama niya. Pinalaki ako ng lola ko at sinabi sa kanya ni Yuhi na kaya kagalit sa mga tao. Pero sumagot si Albi, hindi, ayos lang. Ang tatay ko ay isang normal na tao, pero ang kinaiinisan ko ay ang ideya na lahat ng mangkukulam ay masasama. Tinanong ni Albi si Zero tungkol sa mga magulang niya at sumagot siya, walang nakakaalam at hindi ko sila nakilala. Siguro anak ako ng isang taong nakatira sa mga kuweba, mayroon kaming lahat para makapagsaliksik kami tungkol sa mahika at hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko pero hindi iyon naging dahilan para tumigil ang pananaliksik. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral at mga eksperimento ng normal. Marami kaming eksperimentong ginawa sa akademya kung saan ako natuto ng mahika. Sinabi ni Albi kay Yuhi,
Ayaw mo bang subukang matuto ng mahika? Halimbawa, pwede kang matuto ng healing magic, tapos hindi mo nakakailanganing magdala ng gamot ulit. Sumagot si Yuhi, hindi ko na kailangang matuto dahil may mga kalamnan ako. Tumawa at kinutya nila siya at sinabi sa kanya ni Zero na pwede kang matuto ng basic magic at ako mismo ang sesenay sa iyo. Magkakaroon ako ng dahilan para manatili sa tabi mo palagi at nahiya si Yuhi sa mga sinabi niya at tumayo, at sinabi sa kanila na ayaw niyang matuto ng mahika kailanman. Dumating ang susunod na araw at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa nayon ng Latet, at sinabi sa kanila ni Albi na ang unang bagay na susubukan nila pagdating nila ay ang tinapay na walnut. Kaya sinabi sa kanya ni Yuhi, huwag mong kalimutan ang pangunahing layunin natin ay hanapin ang libro para hindi tayo magtagal doon. At sinabi sa kanila ni Albi na dapat silang magtago sa isang lugar doon hanggang sa dumating ang gabi. May kilala siyang kaibigan na may kusina na may labasan papunta sa taguan kung saan naroon ang libro. At ang kanyang kaibigan ay may aso na kilala siya at mahal siya. Natagpuan ni Albi ang asong iyon sa harap niya at naamoy ni Yuhi ang isang bagay na nasusunog. Nalaman nilang lahat ng tao sa lungsod ay nasunog at mabilis na kumilos si Albi patungo sa lungsod. Binalaan siya ni Yuhi na maghintay dahil mapanganib ang lugar ngunit sinabi sa kanya ni Zero, huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa aking mahika. Pumasok sila sa nayon at nagulat si Yuhi na sa kabila ng maraming nasunog na bangkay, malinis ang nayon mismo at walang nangyari rito. Kaya sinabi sa kanya ni Zero, ito ay isang enchantment na tinatawag na flag ages na sumusunog sa target at ang apoy nito ay hindi kumakalat. At nadaanan nila ang isang bahay na nawasak, kaya nagtanong si Yuhi nang may pagtataka, may buhawi ba sa bahay na ito? Sumagot si Zero, hindi, ito ay isang enchantment na tinatawag na lamant na ginagawang mga talim ang hangin at pinuputol ang matataas na puno at sa gayon ay madaling pinuputol ang mga bahagi ng tao. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang enchantment na tinatawag na redes na ginagawang alikabok ang mga bato, at isa pang enchantment na tinatawag na trap kung saan ginagamit nila ang lupa at kahoy upang gumawa ng pader at maaaring magdulot ng iyong kasawian sa pamamagitan ng pagkasakal. Sinabi ni Zero na ang mahika ay maaari ding gamitin para sa masasamang gawain. At nakaupo si Albi na umiiyak para sa kanyang kaibigang nasawi. Kasabay nito, lumapit si Yuhi sa kanya upang magtanong tungkol sa taguan dito kasama ang libro kung ito ay inatake rin ng mga mangkukulam. Sumagot si Albi na mayroong higit sa isang grupo ng mga mangkukulam, ang mga ligaw na mangkukulam. Ang grupo ng mga mangkukulam ni Zero ay isang bukas na grupo. Kaya kahit sino ay maaaring sumali basta't may talento. Ngunit may mga taong gumamit ng mahika na iyon para sa kasamaan, at ang mga ligaw na mangkukulam pagkatapos noon ay pinalayas mula sa grupo ni Zero. Gumawa sila ng sarili nilang grupo at sinalakay ang mga nayon na walang kinalaman sa pangangaso ng mangkukulam. Kaya sinabi ni Yuhi ngayon na naiintindihan na niya kung bakit nagiging masama ang mga tao kung mayroon silang kapangyarihan. Sinabi ni Albi na pumunta sila rito para nakawin ang aklat ng mahika ni Zero. At nagulat si Zero kung paano ito nagawa ng grupo ng mga ligaw na strays, bagamat inalisan sila ng mahika noong pinalayas sila mula sa grupo. At kung ang grupo ni Zero ang humarap sa mga ligaw na stray, sino ang pumaslang sa mga ligaw na hayop? Sumagot si Yuhi ng conclusion mula roon ay nagpaslangan sila at biglang may nagpana sa kanila mula sa malayo. Sinabi sa kanila ni Yuhi na siya ang bahala dito, walang gagawa ng anuman dahil sa kanilang kalagayan ngayon ay tatapusin nila sila at gusto niya silang tanungin muna. Inatake sila ni Yuhi at pinaslang ang dalawa at hinuli ang isa para tanungin siya. Sinugod ni Albi ang lalaking iniimbestigahan ni Yuhi para tapusin ito, ngunit pinigilan siya ni Zero sa kanyang gagawin at sinabing baka inosente siya at hindi niya pinaslang ang mga tao sa nayon, at kung gayon ay tatapusin mo siya ng walang dahilan. Sinabi ng lalaki kay Yuhi na ang nangyari ay kamakailan lamang. May isang salamangkero na naglalakad sa nayon at pinapaslang ang ibang mga mangkukulam, at tinanong siya ni Yuhi, kabilang ba siya sa anumang grupo, ngunit hindi niya alam. Kaya tinanong ni Yuhi kung saan siya nagpunta, at sumagot ang lalaki na pumunta siya sa kastilyo, at pumunta sila sa kastilyo, at ang aso ng kaibigan ni Albi ay sumusunod pa rin sa kanila, at namangha si Yuhi na hindi ito takot sa isang halimaw. Kaya ginamit ito ni Zero at kinuha ang kwintas na ibinigay ng bata kay Yuhi at, gamit ang kanyang mahika,
Inutusan ang aso na hanapin ang mga batang iyon at protektahan sila. Pumasok sila sa kastilyo at natagpuan ang lahat ng mga taong roon na sawi. Sinabi sa kanila ni Albi ang lugar ng taguan sa likod ng pader at binuksan niya ito gamit ang kanyang mahika. Pumasok sila sa taguan at hindi nila nakita ang libro. Kaya sabi ni Yuhi, kaya naglakbay kami ng walang kabuluhan sa lahat ng ito. Baka ninakaw ito ng mga gala na mangkukulam. At sumagot si Zero, posibleng nangyari iyon or kinuha ito ng mga mangkukulam ng grupo ni Zero at tumakas. Sinabi sa kanila ni Albi, baka nasa lihim na silid. Kaya binuksan ito ni Zero at pumasok sila at hindi pa rin nila nakita ang libro. Tinanong ni Zero si Albi kung ang apo ni Serena ay kabilang sa mga nasawi. At sumagot siya, hindi ko alam dahil hindi ko siya nakita at baka nakatakas siya. At habang naglalakad sila sa taguan, natagpuan nila ang isang matandang lalaki na nakahiga sa lupa, sugatan at maraming sugat. Sinubukan ni Albi na pagalingin siya, ngunit hindi niya magawa. Sinabi sa kanila ng matandang lalaki na may isang matangkad na salamangkero na pumasok sa nayon. At sinubukan siyang atakihin ng mga mangkukulam, ngunit binuwag niya sila. At hindi iyon mahika, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. At hiniling niya kay Albi na huwag nang ipagpatuloy ang pagpapagaling ng kanyang mga sugat, kundi hanapin ang iba pa nilang grupo at pamunuan ito mismo. Nasawi ang matandang lalaki at nagulat si Zero sa paraan ng pagpaslang sa mga mangkukulam sa kastilyo, at sa paraan ng pagtanggal ng kanilang mahika bago sila nasawi. Sinabi niya sa kanila na iisa lang ang taong makakagawa niyan at sumagot si Albi, si 13 wala nang iba. Sa sandaling banggitin nila ang kanyang pangalan, malakas silang hinayla ng lupa pababa. At natagpuan ni Yuhi ang kanyang sarili sa isang lugar na puno ng nyebe at inaatake siya ng mga tao. Pinatay niya sila ngunit tinulungan siya ni Zero na bumalik at sinabihan siyang subukang ituwid ang kanyang mga paa at hawakan ang kanyang kamay. Huminga ng mahinahon at tinanong niya siya, ano iyon? At sumagot siya na isang enchantment at dalawa lang ang makakagawa nito. Ang aking guro at si 13, at si 13 ay nagpakita sa harap nila at sinabi sa kanila na sino mang bumanggit ng kanyang pangalan sa kastilyong ito ay tatawag sa kanya, kahit sino pa sila. Sinabi sa kanya ni Zero na dahil sa iyo ay muntik nang masawi si Yuhi kung may mangyaring pagkakamali mula sa iyo, at sinabi niya sa kanya na hindi niya inaasahan na may magsasabi ng kanyang pangalan. Tinanong niya si Zero kung ano ang dahilan kung bakit ka umalis sa kuweba, at sarkastiko siyang sumagot, nag-iisa ako kaya nagpasya akong lumabas para makita ang iyong malungkot na mukha. At sinabi niya sa kanya na sinabi ko na ang mundo sa labas ay puno ng mga panganib at nangako ka sa akin na hihintayin mo ako sa kuweba. Pinutol sila ni Albi at sinabi kung ano ang nangyayari at ano ang relasyon niya kay 13, ang nagtaksil sa lahat ng mga mangkukulam. At sumagot si 13, nagtaksil, ako lang ang nag-oorganisa ng kaguluhang nilikha mo. At ikinwento ni Albi ang nangyari noon, na ang grupo ni Zero ay humihingi ng karapatan nitong itigil ang pagpaslang sa mga mangkukulam. Ngunit nakita ng hari na nagre-rebel sila laban sa kanya at nais siyang atakihin at pinagbantaan ang bansa. Kaya nagpasya siyang harapin sila gamit ang parehong sandata, na mahika. At si 13 ang humarap sa kanila at nilipol silang lahat. Kaya tinanong siya ni Yuhi, at pagkatapos ng lahat ng iyong ginawa, natagpuan mo ba ang mga libro ng grupo ni Zero na iyong hinahanap? Kaya nagalit si 13 sa kanya at sinabi sa kanya na huwag mong ulitin ang pangalang iyon at naglagay ng mahika sa kanya upang tapusin siya. Ngunit iniligtas siya ni Zero at sinabi ni Zero kay 13 na ito ang aking mersenaryo at kung sasaktan mo siya kahit isang galos ay tatapusin kita. Inalok niya siya na harapin siya at tinanggap niya ang hamon at naghanda sila at ginamit ng bawat isa ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa isa't isa. Sinabihan siya ni 13 habang nakikipaglaban na bumalik sa kuweba, ngunit tumanggi si Zero at sinabi sa kanya na matagal kitang hinintay at hindi ka bumalik at pinaslang mo ang mga mangkukulam sa nayon dito, at iyon ay isang pagkakamali na hindi ko mapapatawad. Nagpa siya si Yuhi na makialam upang pigilan ang nangyayari. Bago pa man humarap si Yuhi upang pigilan ang away sa pagitan nila, bigla silang tumigil at nagulat si Yuhi at tinanong sila kung ano ang nangyayari. Sumagot si Zero, oras na ng hapunan at hindi tayo maaaring mag-away habang gutom. At tinanong ni Yuhi si 13, nasaan tayo? At sumagot siya, nasa kabisera tayo ng hari na Blaster, partikular sa loob ng palasyo ng hari, at naupo sila upang kumain ng magkasama.
Ngunit hindi gusto ni Zero ang pagkain at sinabi kay 13 na kinuha niya ang masarap na pagkain at iniwan sa kanya ang hindi masarap na pagkain at sinabi sa kanya, ang mga tao ay may mataas na panlasa, kaya gusto ko ang pagkain na masarap. At sumang-ayon si Yuhi sa kanya at tinanong sila, magkaibigan ba kayo? Sumagot si Zero, hindi, galing kami sa iisang bayan at wala akong balak na mag-away, ngunit siya ang nagsimula. At sumagot si 13, ang nangyari ay dahil sa iyong mga kilos, at ang aking pag-atake ay hindi nakatutok sa iyong mersenaryo. Nakatutok ito kay Albi, ngunit ang iyong mersenaryo ang hamarang dito at nagprotekta sa kanya. Walang nagsabi sa kanya na protektahan at saktan ang kanyang sarili. Tinanong ni Yuhi si Albi, hindi ka ba kakain? At sumagot siya, paano kung ang pagkaing ito ay nolison? Kaya sinabi sa kanya ni Yuhi, hindi ito nolison. Alam ko iyon dahil ako ay isang halimaw. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Albi at hindi pa rin kumakain. Inalok sila ni 13 ng matatamis pagkatapos ng pagkain at gustong-gusto ni Zero ang mga matatamis at sinabi kay 13, bakit hindi mo ako binigyan nito mula sa simula? At sinabi niya sa kanya, dahil natural na ang mga matatamis ay sumusunod sa pagkain. At sinabi sa kanya ni Zero, dumating na tayo agad sa punto. Umalis ka sa kuweba at hinanap ang Zero's Magic Book. Ngunit ginamit mo ang bagay na ito upang maging salamangkero ng estado. At sinabi niya sa kanya, pinili ko lang na gawing mas madali para sa aking sarili dahil ang taong nagnakaw ng Zero's Magic Book ay ikinalat ito sa buong lungsod ng Winners. At ang taong ito ang nagmamanipula sa grupo ni Zero at nagdudulot ng kaguluhan sa kaharian. At nakipagkasundo ako sa hari na tutulungan ko siyang manghuli ng mga mangkukulam at tutulungan niya akong mahanap ang Zero's Magic Book. Ngunit, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito, wala pa rin siyang naitutulong sa akin. Nagalit si Albi at hindi nagustuhan ang kanyang mga salita at sinabi sa kanya, ikaw ang sanhi ng kaguluhang ito. Ang grupo ng mga mangkukulam ng Zero ay pinoprotektahan ang mga mangkukulam mula sa pangangaso. At sumagot si 13, sino nga ba ang pinoprotektahan? Pinapas lang nila ang mga tao para protektahan ang mga mangkukulam, at nagdulot lamang sila ng takot sa mga tao. At galit na sumagot si Albi, at iyon ay nasa aming mga kamay. Ang mga tao ang hindi tumitigil sa pag-atake sa amin at dapat ba kaming tumayo at panuurin silang tapusin kami? Sinabi sa kanya ni 13, kaya ang ibig mong sabihin ay hindi ka nanakit ng mga inosente or nagkamali sa sinuman, at naniniwala ka na ang iyong grupo ay ang grupo ng hustisya. Kung gayon bakit may digmaan? Sumagot si Albi, sinusubukan naming pigilan ang digmaang ito. At sinabi sa kanya ni 13, dahil sa iyong pagkukunwari, may mga ligaw na mangkukulam na pumapaslang ng mga tao sa mga nayon, at dahil sa kanilang pag-iral, ang bilang ng mga napaslang na tao ay naging hindi mabilang. Bakit mo tinatanggihan na aminin ang mga pagkakamali ng iyong grupo, ang grupo ng Zero? Naisip ni Yuhi ang mga salita ni 13 at naunawaan na ang mga mangkukulam ay nahahati sa tatlong grupo. Isa sa kanila ay ang grupong Zero na naghahangad ng kapayapaan sa pagitan ng mga mangkukulam. Ang pangalawang grupo ay ang mga gumamit ng mahika para sa kasamaan at sila ang mga mangkukulam na naliligaw. At ang mga mangkukulam ng estado na nanghuhuli sa dalawang grupo at sila ay kinakatawan ni 13. Sinabi ni 13 na lahat ng mangkukulam ay nagdudulot ng pinsala at kaguluhan at dapat nilang kontrolin ang mga nagdudulot ng kaguluhang ito. Hiniling niya kay Albi na tulungan siya dito at bilang kapalit ay bibigyan niya ito ng kaalaman at kapangyarihan at kung tatanggi siya ay susunugan niya ito sa tulos. Tumutol si Yuhi sa kanyang mga salita at sinabi sa kanya na isa lamang itong bata. Paano siya masusunog ng buhay? Sumagot si 13, bata man or hindi, hindi mahalaga iyon sa akin. Ang kanyang kapangyarihan ay isang banta sa akin. At binigyan niya si Albi ng oras upang mag-isip at magdesisyon. Hiniling niya kay Zero na bumalik sa kuweba hanggang sa matagpuan niya ang libro at bumalik sa kanya ngunit tumanggi si Zero. Tinanong sila ni Albi, talaga bang ang ating pinuno ang nagnakaw ng libro? At sumagot si Zero, oo. Ang pinuno mo, ang tawag mo sa kanya, ang nagnakaw ng aking aklat ng mahika at pumaslang sa lahat ng mga mangkukulam na nakatira sa kuweba at kinuha ang aklat para ikalat ito sa mga tao. At sumagot siya, pero ikaw ang aming kakampi Zero di ba? Sinabi niya sa kanya, hindi ko sinabing kakampi mo ako kahit minsan. At nagtanong si Yuhi,
At pareho lang ang sagot niya at napaiyak si Albi. Nagtanong si Yuhi, Zero, bakit mo isinulat ang aklat ng mahika na ito? Gusto mo bang sirain ang mundo? Sumagot siya para mas mapadali ang buhay ng mga tao. Akala ko magiging masaya sila at napagkasunduan namin ito sa kuweba, at gusto kong pumunta sa labas ng mundo, pero sinabi nila sa akin na ito ay isang kakilakilabot na lugar para sa mga mangkukulam. Kaya, naisip ko kung magkakaroon ako ng kapangyarihan, lahat ay maaaring gumamit ng panlabas na mundo na tatanggapin ang mga mangkukulam. Kaya ko isinulat ang aklat pero marahil dapat ay sinunog ko ang aklat na ito at nakinig kay 13 nang sabihin niya sa akin na sisirain nito ang mundo. Dinala ng mga gwardya si Albi upang ikulong, at pinuntahan ni Yuhi si Albi upang payuhan na huwag maging matigas ang ulo dahil ang masunog sa tulos ay tiyak na hindi isang madaling bagay. Tinanong ni Zero si 13, bakit hindi mo hinayaan ang mersenaryo na sumama sa akin? At sinabi niya sa kanya, hindi ka naman nakipagkontrata sa kanya, di ba? Mapanganib ang umupa ng isang halimaw nang hindi mo siya ginagawang alipin mo. At sinabi niya sa kanya, pinili niyang paglingkuran ako ng kusa at sinabi niya sa akin ang kanyang pangalan para madali ko itong magawa. At kasabay nito, pumunta si Yuhi sa silid kung saan siya titira at binabantayan ito. Sinabi ni Zero kay 13 na ang ginawa niya sa kastilyo ay isang malaking pagkakamali, anuman ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sumagot siya na ang lahat ng mga problemang ito ay malulutas kapag bumalik ang libro. At sinabi niya sa kanya na hahanapin niya mismo ang libro at ito ang kanyang pagkakamali at dapat niyang panagutan ito. At kung may sino mang madungisan sa bagay na ito, sa kanya iyon. Iniisip ni Yuhi na wala na siyang papel ngayon at sina Zero at 13 ay magiging magkapareha. At si Albi, pagkatapos niyang matapos ang kanyang papel na akayin kami sa tagwan, iniwan siya ni Zero. At walang patunay na hindi ako pagtataksilan ni Zero tulad ng iba. Tinawag ni 13 si Yuhi gamit ang isang daga at sinundan ito ni Yuhi hanggang sa umabot siya kay 13. At pagdating niya, tinanong niya ito, maaari mo bang kontrolin ang anumang hayop? Sumagot siya, oo, sino man na may isip ang maaari kong kontrolin. At binigyan niya si Yuhi ng isang mahiwagang potion at sinabi sa kanya, kapag ininom mo ito, babalik kang tao muli. At namangha si Yuhi at sinabi sa kanya, ito ang imbensyon ng siglo. At sinabi niya sa kanya, pero may kontrata ako kay Zero. Kaya si 13 ay sumagot, at ano ang nagpapasunod sa iyo ng mga utos mula sa isang babae? At sa huli, kahit hindi dahil sa pera, at ibibigay ko sa iyo ang gagawin niya para sa iyo, at maaari ka nang umalis dito ngayon dahil si Zero ay isang nakakatakot na mangkukulam. Marahil ay nilinlang kanya gamit ang kanyang kagandahan. Ngunit kung lalapit ka ng higit pa rito, masasaktan ka. At sinabi sa kanya ni Yuhi, ngunit sinabi niya na hindi siya interesado na tapusin ako. Si 13 ay sumagot, at hindi ka ba nagtaka tungkol doon? Ipinatawag ni Zero ang pinakamataas na mga demonyo upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Sa iyong palagay, anong uri ng mga sakripisyo ang ginawa ni Zero? At ang ibig niyang sabihin ay mga ulo ng halimaw dahil ang mga ito ang pinakamahalagang bagay. At sinabi niya sa kanya, tiyak na nakikita ka ni Zero bilang espesyal at ang tanging dahilan kung bakit ka pa nabubuhay ay may pakinabang sa paggamit sa iyo. At tandaan kung paano ka tiningnan ni Zero noong unang beses na nakita ka niya. At nang harangan mo sila nang salakayin ko sila sa bulwagan, kinumpirma niya na tunay kang kontrolado ni Zero. Kung hindi, ang iyong natural na likas na ugali ay magpapatakbo sa iyo at hindi mo isusugal ang iyong buhay para sa kanya. Kaya sinabi ni Yuhi sa kanya, tumahimik ka, walang silbi ang sinasabi mo. Sinabi sa kanya ni 13 na kaya kanya ginagamit at nakikita kanyang isang bihirang hayop kaya kailangan mong tumakas. Bumalik si Yuhi sa kanyang silid, kinuha ang kanyang mga gamit, at umalis. Nadatnan niya si Zero na naghihintay sa kanya sa pintuan, at sinabi niya sa kanya na aalis ka nang wala ako. Huminto si Yuhi at tiningnan siya ng gulat at sinabi sa kanya na maraming problema ang naidulot mo sa akin at itinaas ang espada sa kanya. At naunawaan ni Zero na nilinlang siya ni 13 gamit ang mga salita para paalisin siya, at sinabi sa kanya ng babae na lagi niyang ginagawa ang mga malademonyong ideyang ito. At dahil naniwala ka sa kanya, nagdududa ka na mula sa simula na baka tapusin kita kahit na sumumpa ako na hindi kita tatapusin at may kontrata tayo.
Iniwan siya ng babae at naglakad palayo at naglakad si Yuhi at umalis sa kaharian. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang dalawang gwardya na nag-uusap tungkol sa kung paano nila hindi mapoprotektahan ang kaharian at ang bilang ng mga gwardya ay hindi sapat para sa isang bagay na tulad nito. At tinanong nila si Yuhi, "Nanghuhuli ka ng mga mangkukulam, tama ba?" Sumagot siya, "Oo, hinahabol ko sila at kinamumuhian ko sila dahil hindi sila mapagpakumbaba at sinungaling din." At naglakad si Yuhi sa lungsod at nakakita ng isang tindahan na nagbebenta ng mga inumin at nagtanong tungkol sa presyo nito. Ngunit sinabi sa kanya ng may-ari ng tindahan, "Ibinibigay ko ang mga ito ng libre para sa mga halimaw na tumutulong sa pangangaso ng mga mangkukulam, at maaari kang kumuha ng isa ng walang pera." At kasabay nito, habang nag-uusap sila, isang halimaw ang dumating at kumuha ng isang bote mula sa lalaki ng libre ng walang bayad. Kaya sinaktan siya ni Yuhi at binasag ang bote at nag-iwan ng bayad para sa lalaki at naglakad palayo. Nakita siya ng isang babae na ginagawa ito at inalok siya ng inumin kapalit ng pagdadala ng isang mabigat na bar ice para sa kanya. Kaya sumang-ayon si Yuhi at tinulungan siya at sumama sa kanya sa bahay at tinanong siya, "Palagi ka bang humihingi ng tulong sa sinuman sa bahay ng ganito?" Sumagot siya, "Abala ang aking ama at walang tumutulong sa akin." At tinanong siya, "Isa kang mersenaryo, hindi ba? At saan ka nakatira?" Sinabi niya na plano niyang umalis sa lungsod ngayon din. Kaya sinabi niya sa kanya, "Kung aalis ka ng lungsod ngayon, wala kang makikitang matutulugan at walang mga kwadra." Kaya sinabi niya, "Ayos lang, sanay na ako dyan." Kaya sinabi niya sa kanya, "Maaari kitang alukan ng isang deal, pero kailangan mong hintayin ang pagbabalik ng tatay ko para sa hapunan, lalo na't mahusay akong magluto." At kinutya ni Yuhi ang mga sinabi niya tungkol sa mahusay na pagluluto dahil walang tao sa kanyang restoran at walang pumupunta. At tinanong siya nito, "Nagtitiwala ka ba sa akin?" Sumagot siya, "Iba ang hitsura mo sa iba at alam kong mapagkakatiwalaan ka." Tinanong niya ito kung mayroon siyang mga sangkap sa pagluluto. At si Yuhi ang nagluto para sa kanya, at namangha ito sa pagkaing niluto niya. Sinabi ni Yuhi sa kanya na gusto niyang magbukas ng restoran sa isang nayon sa kanayunan. Ngunit hindi ko gagawin iyon hanggat hindi ako nagiging tao muli at magbukas ng restoran at mamuhay ng mapayapa at magsisimulang muli. At sinabi niya sa kanya, "Ngunit tiyak na mayroon kang mas malalaking pangarap kaysa riyan, tulad ng pagbubukas ng isang malaking restoran sa isang palasyo at ang lahat ng tao ay nagtitipon doon, at tiyak na magkakaroon ka ng isang magandang asawa na katulad ko." Dumating ang gabi, at tinanong siya ni Yuhi kung ang lahat ng mga halimaw dito sa lungsod ay hindi nagbabayad para sa kahit ano. Kaya sinabi niya sa kanya na oo at iyon ang dahilan kung bakit nabigo ang kalakalan. Ngunit walang sino man ang makakagawa ng anuman at bukod doon, walang sino man ang may kapangyarihang harapin ang mga ito. At tinanong niya ito kung maaari kang maging tao, bakit hindi mo gawin iyon, at sinabi niya dahil ayaw kong masangkot sa mga problema. Iniwan niya ito at natulog sa silid ng ilang sandali at nagising sa tunog ng pagbasag, at may mga halimaw sa restoran na nagbabasag ng mga pinggan dahil gusto nilang kumain at uminom ng libre. At dumating ang ama ng babae, at sinabi niya sa kanya na may ibang halimaw bukod sa mga nasa itaas. Kaya sinigawan niya ito na pinayagan niya itong pumasok dito at gamitin ang mga kagamitan sa pagluluto at matulog pa sa itaas. At sinabi niya sa kanya na mas mabuti ko itong ginawa kaysa sa mag-isa kasama niya habang gutom, at bigla siyang nabaliw at kainin ako tulad ng nangyari sa aking ina. At ginawa niya ito kay Yuhi dahil nakita niya itong sinasaktan ng isa pang halimaw dahil sa hindi pagbabayad. At tinanong siya ng kanyang ama kung maaari ba niyang palayasin ang mga halimaw na ito. Kaya sinabi niya na tatawagan niya siya, ngunit natagpuan niya itong nakatayo sa harap niya. Lumabas si Yuhi at inatake ang mga halimaw at pinalayas sila, at nag-iwan siya ng pera para sa babae para sa kanyang pamamalagi at umalis. Lumabas si Yuhi ng lungsod at umupo sa kagubatan. At sa kabilang panig, nakaupo si Albi, iniisip ang sinabi ni Zero tungkol sa kanyang pinuno. At lumapit sa kanya si 13, tinanong kung naisip at napagdesisyonan na ba niya or hindi, at sinabi sa kanya na lahat ng mangkukulam ng Zero ay malapit nang tapusin maliban sa iyo dahil wala ka pa ring karanasan, at matutulungan at gagabayan kita sa landas. At hindi nagustuhan ni Albi ang mga salita at binuhusan ng tubig ang kanyang mukha. Sinabi sa kanya ni 13 na bibigyan niya ito ng huling pagkakataon hanggang bukas.
At kasabay nito, natutulog si Yuhi sa kagubatan at may lumapit sa kanya. Kaya sinabi sa kanya ni Yuhi, kung gusto mo akong pagnakawan, kunin mo ang gusto mo at umalis ka. Ngunit sumagot siya, hindi, naparito ako para tapusin ka. Kaya tumayo si Yuhi at nakita ang lobong halimaw na kanyang inatake at kinuha ang mga babae mula sa kanya. At nagdala sila ng mga mangkukulam at mga lalaki upang tapusin si Yuhi at panain siya. Ngunit sinubukan niyang tumakas mula sa kanila at hinaranggan sila. At kasabay nito, pinagtaksilan ng mga mangkukulam ang lobong halimaw at penyoner siya gamit ang isang palaso. Hinaranggan ni Yuhi ang mga palaso at pag-atake mula sa mga mangkukulam. At kasabay nito, nakaharap ni Zero si 13 at sinabi sa kanya na aalis siya sa lugar na ito. At sinabi niya sa kanya, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang umalis dito? At sinabi niya sa kanya, hindi ko kailangan ang iyong pahintulot. At nagsimulang gumamit ng isang enchantment. Kaya, hiniling niya sa kanya na itigil ang ginagawa niya or pipigilan niya ito ng sapilitin. Sa kabilang banda, tinamaan si Yuhi ng isang palaso na tumagos sa kanya, ngunit walang nangyari sa kanya at si Zero ang naapektuhan. Nagulat si Yuhi sa nangyari at walang naintindihan, at nakita niya ang salamangkero na nagpana ng palaso na sinusubukang tumakas. Bigla siyang nabaliw at inatake siya para kainin. Ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Zero sa kanya at mabilis na bumalik sa kanyang katinoan at hinayaan siyang umalis at lumakad palayo. At habang naglalakad siya, natagpuan niya ang taong lobo na nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya mula sa kasawian. Ngunit hindi siya pinansin ni Yuhi at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa sinabi niya na sinabihan siya ni Serena na protektahan ang kanyang apo at hindi siya maaaring masawi ngayon. Kaya tinanong siya ni Yuhi, mayroon ba ang apo ni Serena ng aklat ng mahika ni Zero? Sumagot siya, paano ko malalaman? Kaya iniwan siya ni Yuhi. Ngunit bago lumayo, tinawag siyang muli ng taong lobo at sinabi sa kanya, baka nasa kanya ito or siya ang pinakamalapit dito. Iniligtas ni Yuhi ang taong lobo at umupo upang gamutin ang kanyang mga sugat. At kasabay nito, ikinwento sa kanya ng taong lobo ang kanyang kwento at sinabing, isa akong kilalang kabalyero sa palasyo ng hari. Kaya't nagtanong si Yuhi nang may pagtataka, kaya't galing ka sa mataas na uri? Sumagot siya, oo, halos galing ako sa uring iyon at hindi ko may kakaila na namuhay ako ng maayos. At sinabi niya sa kanya, nakita mo kung gaano ko kahusay ginamit ang espada noong hinarap kita. Kaya't sinabi niya sa kanya, hindi ko matandaan. At nagpatuloy ang taong lobo, ako ang ikatlong anak ng isang maharlikang pamilya, kaya wala akong mana, tama ba? At pinilit nila akong maging isang gwardya, at isang aksidente ang nangyari na sumire sa lahat. Napagod ako sa pagtakas hanggang sa makakilala ako ng isang magandang babae, at inakala kong tatapusin niya ako. Ngunit sinabi niya sa akin na ang pangalan niya ay Serena at tinaguri ang mangkukulam ng buwan. At binigyan niya ako ng pagkain at nagkaroon ng anak. Tinanong ko siya kung ang batang iyon ay anak niya at sumagot siya, hindi, siya ang aking apo. Nasawi ang kanyang ama at ina at ako mismo ang nagpapalaki sa kanya. At hiniling ko sa kanya na hayaan akong manatili sa kanya ng ilang sandali kapalit ng pagsisilbi sa kanya, or pagluluto para sa kanya or kahit pag-aalaga sa bata. Ngunit sinabi niya sa akin na hindi niya kailangan ng isang mahinang katulong. Kaya iminungkahi ko sa kanya na gawin akong isang halimaw. Kaya tumanggi siya at sinabihan akong umalis dito. Ngunit bago ako umalis, kumapit sa akin ang bata. Kaya pumayag si Serena na maging katulong niya ako at ginawa akong isang halimaw. At mula nang maging isang halimaw ako, hindi na ako nag-alala na may manghuhuli sa akin. Sinabi sa kanya ni Yuhi, hindi ka ba nag-aalala tungkol sa mga mangkukulam na gustong pumaslang sa iyo? Sumagot siya, nang ako ay maging isang halimaw, ang sitwasyon ay kalmado. Kaya sinabi sa kanya ni Yuhi, tunay nga, ang paghihimagsik ng mga mangkukulam ay nangyari kamakailan lamang. Kaya sumagot siya, oo, at bukod pa riyan, lahat ng mangkukulam ngayon ay mahina at hindi kayang gawing halimaw ang isang tao. At ang mga buwis ng mga mayayaman lamang ang bumibili ng mga ulo ng halimaw. Kaya naunawaan ni Yuhi mula sa kanyang mga salita na hindi siya nilayon tapusin ni Zero na sinabi ni 13. Kasabay nito ay pumunta si 13 kay Albi at tinanong siya sa huling pagkakataon,
Sasama ka ba sa akin or hindi mo pag-iisipan ng mabuti ang iyong sagot? Sasali ka ba at pupuksain natin ang mga mangkukulam or susunugan kita sa tulos? Kaya sinabi sa kanya ni Albi na wala bang ibang mga mangkukulam maliban sa akin para tanungin sila, at sinabi niya sa kanya na wala nang iba kundi ikaw at dapat mong malaman ang dahilan ng aking pagpupumilit sa iyo. Bumalik sa taong lobo at sinabi niya kay Yuhi, nagawa kong mamuhay ng madali dahil ako ang bantay ng apo ni Serena hanggang sa nagrebelde ang mga taga-nayon laban kay Serena, at nagpas siyang tapusin siya dahil inakala nilang nagkalat siya ng sakit at pumaslang ng mga tao. At iminungkahi ko sa kanya na tapusin ko silang lahat, ngunit tumanggi siya dahil pagkatapos ay magiging isang masamang mangkukulam siya at papatunayan ang kanilang iniisip. At hiniling niya sa akin na kunin ang kanyang apo at alagaan siya at tumakas agad. At si Serena ay hindi makatarungang pinaslang, ngunit sumumpa ang kanyang apo na ipaghihiganti niya siya at tumakas mula sa akin. Patuloy ko siyang hinanap hanggang sa nalaman kong sumali siya sa grupo ng mga mangkukulam ng Zero. Kaya sinabi ni Yuhi sa kanya, kanina lang, hinahanap ko ang aklat ng mga mangkukulam ng Zero sa taguan ng grupo. At nakatakas ang apo ni Serena at isang tao at nawala ang aklat. Hindi niya ipinapakita ang mukha niya, kaya maaaring nasa kanya or sa apo ni Serena ang libro. At tinanong niya ito, bakit mo hinanap ang libro ng mga mangkukulam ni Zero? Sumagot siya, gusto ko sanang iregalo ito kay Zero, kahit hindi ko alam kung dadalhin ko sa kanya ang libro ngayon, patatawarin ba niya ako or hindi. Sa kabilang banda, nagising si Zero matapos niyang tanggapin ang sakit sa palaso sa halip na si Yuhi at natagpuan ang sarili na nakakulong sa isang silid matapos siyang gamutin ni 13. At sinubukan niyang lumabas ng silid gamit ang kanyang mahika, ngunit nabigo dahil nilagyan siya ni 13 ng harang para pigilan siyang umalis. Naalala niya noon ang kahalagahan ng pagiging kasama ni Yuhi at na maaari sana siyang mailabas nito. At kasabay nito, sinabi ng taong lobo kay Yuhi na si Serena ay kabaligtaran ng grupo ng mga mangkukulam ni Zero at naniniwala na ang mahika ay isang magandang bagay ngunit hindi dapat ikalat ng mali. Kaya sinabi niya kay Yuhi na dapat marinig ni Zero ang mga salitang ito, at sumagot siya na kaya sinunog ito ni Heath sa tulos. Kaya sumagot si Yuhi ng may gulat, hindi ba ang mga taga-nayon ang sumunog sa kanya dahil sa salot? Sinabi niya rito na baka si Heath ang dahilan ng salot at siya ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mga taga-nayon na nagtulak sa kanila na tapusin si Serena. Sa kabilang banda, sinabi ni Albi kay 13, kaya gusto mong tapusin ang lahat ng mangkukulam, kahit ang mga mangkukulam na humihingi ng kapayapaan, dahil may iba pang mga mangkukulam na gumagamit ng mahika para sa kasamaan. Hindi iyon patas at sumagot siya. Ang mga taong gumagamit nito ay pantay-pantay at hindi ko malalaman ang masama sa mabuti. Kaya sinabi sa kanya ni Albi, hindi ba mas mabuting puksain muna ang mga mangkukulam na naliligaw? Kaya sumagot siya, mabagal na paraan iyon para sa amin dahil ang kaharian ay nasa digmaan. Kaya sinabi niya sa kanya, ngunit pagkatapos noon, ang mga tao at mangkukulam ay maaaring magsama-sama ng normal. Kinukot siya ni 13 ang kanyang mga salita at sinabing, tawagin mo ang iyong mga mangkukulam habang nasusunog ka sa tulos, at sinikap ng mga mangkukulam na makamit ang pinakamahusay na resulta. Tingnan kung paano mo ililigtas ang iyong sarili. Kasabay nito, tinanong siya ng taong lobo habang naglalakad kasama si Yuhi kung ano ang nangyari kay Zero at sinabi sa kanya, nang maamoy ko ang amoy niya sa restoran, ito ay insenso at mga halamang gamot at ang mga mangkukulam ay karaniwang may ganoong amoy. Kaya sinabi niya sa kanya, at hindi mo ba naamoy iyon mula sa akin? Kaya sumagot ang lobo, ang mga hayop ay laging may matapang na amoy, kaya hindi ko ito matukoy. At isang lalaking may kariton ng kabayo ang dumaan sa kanila, hinihiling sa kanyang kotsero na bilisan ng kaunti dahil hindi nila mapapansin ang pagpaslang sa salamangkero. At nang marinig siya ni Yuhi, naalala niya si Albi, kaya mabilis siyang bumalik sa kaharian. At sinabi sa kanya ng taong lobo, paano mo ililigtas ang iyong kaibigan habang nandito ang lahat ng mga taong ito? Sumagot siya, hindi ko pa rin alam kung kaibigan ko siya or hindi. Kapag nalaman ko muna iyon, titignan ko kung paano siya ililigtas. Kaya sinabi niya sa kanya, kailangan kong hanapin ang apo ni Serena at hindi ako dapat masawi dito. Itinaas nila ang tulos, kaya sinabi ni Yuhi na iyon ang talunan na bata. At kasabay nito, sinabi sa kanya ng taong lobo na iyon ang apo ni Serena.
At nagulat si Yuhi at sinabi sa kanya na iyon ay isang lalaki, hindi isang babae. Ngunit sigurado ang taong lobo na iyon ang apo ni Serena. Si 13 ay tumayo sa harap ng mga tao at sinabi sa kanila, ngayon ay susunugan natin ang isang salamangkero sa tulos. Huwag no ang maawa sa kanya ang sinuman dahil lamang sa siya ay isang bata. Isipin ang bilang ng mga taong pinaslang niya at ang mga taong tatapusin niya sa hinaharap. Isa akong salamangkero at gumagamit ako ng mahika, ngunit hindi ako kailanman gagamit ng mahika upang saktan ang mga tao. At hindi ko hahayaang manakit ang sinuman at ipinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang aking makakaya upang linisin ang bansa mula sa sinumang tiwaling tao. Tinanong ng taong lobo si Yuhi kung sino ang lalaking iyon. Kaya sinabi niya sa kanya na ang kanyang sinabi ay hindi maganda. At naiintindihan ko iyon dahil nilinlang din niya ako. At nagsinungaling siya sa mga tao gamit ang kanyang mga salita upang mapanagan sila. Sinusubukan niyang manipulahin ang mga tao gamit ang kanyang mga salita at ipinangako ni 13 sa mga mamamayan na susunugan niya ang lahat ng mga mangkukulam hanggang sa sila ay masawi. Sinabi ng taong lobo kay Yuhi, iligtas natin si Albi bago mahuli ang lahat. Kaya sinabi niya sa kanya, ito na ang pinakamasamang panahon na maaaring magpakita tayo. Kung nandito si Zero ngayon, tutulungan niya sana tayo gamit ang kanyang kapangyarihan. At nagsalita si Albi at sinabi sa mga mamamayan at mga mangkukulam na naroon na siya ang apo ni Serena, at hiniling sa kanila na palayain siya at tapusin si 13. Ngunit walang pakialam sa kanyang mga salita at ang mga gwardya ay lumapit upang magsindi ng apoy sa tulos. Kaya, mabilis na kumilos ang lobo upang iligtas si Albi at si Yuhi ay naghagis ng bomba upang ilihis ang atensyon ng mga tao. At inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na salakayin si Yuhi. At kasabay nito, nahuli ng taong lobo si Albi sa huling sandali at kumilos sila upang mabilis na makatakas mula sa mga gwardya. Bago kumilos si Yuhi, tinawag siya ni 13 at itinali siya ng lubad at penyana siya ng mga gwardya. Ngunit pinigilan sila ni 13 at sinabihan sila na parang masasaktan si Zero. Kaya nagulat si Yuhi sa kanyang mga salita, ngunit tumakbo palayo sa kanila. Hinintay siya ng taong lobo na may dalang kariton, at tumalon si Yuhi dito, at agad silang kumilos at nagtanong si Yuhi, sino ang nakakaalam na si Albi ay apo ni Serena. Sumagot siya, ang lobo na kilala ni 13. At hiniling ni Yuhi na bilasan niya ng kaunti dahil hinahabol sila ng mga gwardya. Pero sabi niya mabigat ang kargamento, kaya hindi niya kaya. Kaya kinuha ni Yuhi ang kargamento sa kariton at inihagis ito sa mga gwardya at ibinagsak sila. Isang gwardya ang tumalon papunta sa kariton ngunit tumama sa isang puno at nahulog. At sinabi ng taong lobo kay Yuhi, may masama akong balita para sa iyo, hindi nakikinig sa akin ang mga kabayo at ang kariton ay nahulog kasama nila sa ilog. Nagawa nilang makaahon sa tubig at maghanap ng mainit na lugar para sa apo ni Serena. At kasabay nito, inutusan ni 13 ang mga gwardya na hanapin sila at ibalik silang buhay. Si Yuhi at ang taong lobo ay humanap ng lugar at umupo doon at nagsindi ng apoy para painitin si Albi. At tinanong ng taong lobo si Yuhi tungkol sa biglaang pagnanasang naramdaman niya noong tatapusin na sana niya ito. Kaya sumagot siya, oo, huwag kang mag-alala hindi pa ako nakakain ng kahit sino noon. Pero bakit nagpanggap si Albi na lalaki? Kaya sumagot siya, malamang na magtago mula kay 13 dahil magkakaroon siya ng malaking problema kung matuklasan nilang dala niya ang dugo ni Serena. At nagising si Albi at tumakbo ang taong lobo para yakapin siya ng masaya, ngunit malakas niya itong sinampal dahil nagulat siya. At tinanong siya ni Yuhi, sino ang nag-aakalang babae ka? Kaya sinabi niya sa kanya, nagsinungaling kami sa isa't isa, kaya ngayon ay pantay na kami. Kaya sinabi niya sa kanya, wala akong pakialam. Ang mahalaga ngayon, nasaan ang Zero Magic Book? Hindi ba dapat sa apo ni Serena? Kaya sumagot siya, wala sa akin at tiyak na may isang tao mula sa mga mangkukulam ng Zero ang kumuha nito mula sa taguan sa nayon. At tinanong niya ito, kung gayon, bakit kalaban kay 13? Gusto mong masawi ng masunog at sinabi sa kanya ni Albi kung bakit tumanggi siyang sumali kay 13. At naunawaan niya na pinaslang niya ang mga mangkukulam ng Zero at ang mga stray na mangkukulam. At sinabi niya sa kanya na kakampi ako sa kanya dahil hindi maiintindihan ng mga tao ang pagkakaiba ng mga mangkukulam at sino man sa kanila ay mga pumapaslang.
Sinabi sa kanila ni Albi na kukumbinsihin niya ang mga mangkukulam ng Zero na makipagtulungan at talunin ang mga stray na mangkukulam at si Heath na nagnakaw ng libro. Kaya sinabi sa kanya ng taong lobo na imposible. Hindi posible na talunin siya, kaya tinanong ni Yuhi, anong ibig mong sabihin na hindi posible na talunin siya? Kaya sinabi sa kanya ni Albi ang kontrata ng dugo, ang kontrata ng mangkukulam, at lahat ng mga mangkukulam ay pumirma nito noong sumali sila sa grupong Zero, at nangangahulugan ito na sino mang magkakanulo sa kontratang ito ay masasawi. Kaya sinabi sa kanya ni Yuhi kaya nangangahulugan ito na wala kang magagawa sa kanya. Pinagaling ni Albi ang mga sugat ng taong lobo gamit ang kanyang mahika, at sinabi niya sa kanila na ang aklat ni Zero ay ginawa upang makatulong sa mga bagay tulad ng pagpapagaling ngunit tila magdudulot ito ng digmaan. Kaya sinabi ni Yuhi sa kanya na kung hindi ginawa ni Zero ang aklat na ito, wala sanang nangyari sa mga bagay na ito. Kaya sinabi niya sa kanya na kung hindi ito inimbento ni Zero, walang mahika at walang mga mangkukulam. Kaya marahil magagawa natin iyon kung kasama natin si Zero. Nagulat sila sa kanyang reaksyon at napagtanto niya na maaari siyang gumuhit ng 5 bilog ng mahika upang palibutan ang lungsod ng Winius. At kung tatanggihan ni Zero ang bilog na ito, ang mahika ay tuluyang mawawala sa kaharian. Kaya sinabi ni Yuhi, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, ngunit sigurado ka ba tungkol dito? Kaya sinabi sa kanya ng taong lobo na kung naroon si Zero, tiyak na mangyayari ito na matatalo natin ang mga stray na mangkukulam at 13 nang walang nasasaktan. At sinabi sa kanya ni Albi na sinabi ni Serena na hindi kumalat ang mahika sa tamang paraan. Pero pwede tayong magsimulang muli kung buburahin natin ang mahika sa Winius, pero iyon ay kung kasama natin si Zero. Tinanong niya ito, kung kasama natin si Zero, magtatagumpay ang planong ito, di ba? Sagot niya, natamba si Zero mula sa pag-atake sa kanya ni 13 at dinala niya ito sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Sa kabilang banda, hiniling ni Zero kay 13 na palabasin siya mula sa lugar kung nasaan siya. At tinanong ni Yuhi si Albi, nasaan na si Zero ngayon? Kaya, sumagot siya na nasa isang selda siya sa ilalim ng lupa, pero hindi ko alam kung saan niya siya dinala pagkatapos noon. At tinanong ni Albi si Yuhi kung mayroon siyang buhok mula kay Zero, or anumang bagay na pagmamayari niya para magamit ito sa spell ng panghuhula upang mahanap ang mga taong tulad ng matandang babae noong ginamit niya ang iyong balahibo upang tulungan tayong makatakas. At para gumana ang spell na ito, kailangan nito ng isang bagay na espiritual na konektado sa taong iyon. At naalala ni na Yuhi at Albi ang tindahan ng damit kung saan ipinagpalit ni Zero ang kanyang mga lumang damit. At kasabay nito, natuklasan ng mga gwardya ni 13 ang kanilang lokasyon. Kaya hinagisan sila ni Yuhi ng bomba at tumakbo sila palayo. Hinabol sila ng mga gwardya at sinubukang harangan sila sa bawat sandali gamit ang mahika. Ngunit sinubukan silang pigilan ni Albi gamit ang kanyang mahika hanggang sa makarating sila sa isang walang patutunguhan. Hiniling ni Yuhi sa taong lobo na mabilis na tumakas bago nila sirain ang lugar. At inihagis ni Yuhi si Albi sa kanya at inakyat ni Yuhi ang mabatong harang at naabutan sila. Nakarating sila sa nayon na may tindahan ng mga nagtitinda ng damit at hiniling niya sa mga gwardya na papasukin siya dahil gutom na siya at natatakot ang mga gwardya sa biglaang pagkabaliw ng halimaw. Kaya pinapasok nila siya at pumunta sila sa tindahan ng mga nagtitinda ng damit. Natagpuan nila siyang nakasabit ang damit ni Zero at nakatitig dito. Kaya hiniling nila sa kanya na kunin ito at bigyan siya ng pera. Ngunit nagalit siya at sinabihan silang huwag kumuha ng kahit ano maliban dito. Kaya itinali siya ng taong lobo upang mawala ang kanyang problema, at gumuhit siya ng mga bilog na mahika para kay Albi upang magawa nito ang spell. At nagulat si Yuhi na alam niya kung paano gumuhit ng mga bilog na mahika. Kaya sinabi niya sa kanya na sino mang matagal nang nakatrabaho ng mangkukulam ay marunong gumuhit ng mga ito at sinimulan ni Albi ang paggawa ng spell, at sinabi niya sa kanila na si Zero ay nasa palasyo ng hari sa plasta sa tuktok ng tore. Kaya mabilis na kumilos si Yuhi papunta sa tore at kasabay nito ay kumilos sina Albi at ang taong lobo upang gumuhit ng mga bilog na paikot sa lungsod ng Winius, at sinabi niya sa kanya na hindi sila hahayaan ni 13 pagkatapos iligtas ni Yuhi si Zero. Nakarating si Yuhi sa tore at naalala ang sinabi ng taong lobo na walang taong makakarating sa tore at malakas ang mga bantay sa umaga.
Kaya tumungo si Yuhi patungo sa bundok na may tore at sinimulang akyatin ito gamit ang kanyang lakas ngunit nadulas ang kanyang kamay ngunit na-control niya ang kanyang sarili at nagpatuloy muli. Sa kabilang panig, habang gumuguhit ng mga bilog, natagpuan ni Albi ang mga mangkukulam ng grupong Zero at sinabi nila sa kanya na siya ang nagsabi sa kanila ng kanyang lokasyon at sinabing pupunta ka rito pagkatapos mong makatakas sa desisyon ng pagpaslang. Sinabi nila sa kanya na hindi ba ikaw ang gustong tapusin ang digmaang ito sa lalong madaling panahon, panahon na ng huling labanan at sisirain natin ang kaharian ng plasta kaya sinabi niya sa kanila na hindi. At dahil ako ay mula sa lahi ng mangkukulam na si Serena at miyembro ng grupong Zero, gusto kong silyuhan ang mahika na sumusunog sa kaharian. Sinabi nila sa kanya kahit na apo ka ni Serena, mula sa sandaling ito, ikaw ay itinuturing na isang traidor at ang iyong kapalaran ay pagpapasyahan ng isang paglilitis na gaganapin ng mga mangkukulam ng Zero at maaari mong ipaliwanag kung ano ang gusto mo sa paglilitis. At sinabi sa kanya ng taong lobo na walang saysay ang pagtakbo at isinuko nila ang kanilang sarili sa mga mangkukulam at inaresto nila sila at binura ang mga bilog na iginuhit ni Albi. Nakarating si Yuhi sa kinaroroonan ni Zero, ngunit wala siyang nakitang bintana or anumang butas na makapasok. Kaya binasag niya ang kisame at pumasok sa silid. Nang makita siya ni Zero, tinanong siya nito, ano ang nagdala sa iyo rito? Sumagot ito, nandito ako para iligtas ka. Kaya sinabi nito sa kanya, sino ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? At sino ang kumuha sa iyo sa pagkakataong ito? Sumagot ito, wala akong kinuhang empleyado at pumunta ako rito sa sarili kong kagustuhan. Kaya sinabi nito sa kanya, umalis ka na at hindi kita kailangan para iligtas ako. At sinabi nito, hindi ganoon kadali dahil matagal akong umakyat sa bundok na ito at nasira ang kamay ko dahil doon. Sinabi nito sa kanya, bumalik ka sa pinanggalingan mo. At nagalit ito sa kanya at sinabi, bakit hindi mo maintindihan? Isa itong patibong na inihanda para sa iyo. Nagtanong ito, isang patibong. Ano ang ibig sabihin nito? At sinabi niya sa kanya, hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa iyo. Hindi ka na mersenaryo ko at tapos na ang kontrata natin. Kaya sumingit si Yuhi, hindi mo na ito maaaring tapusin ayon sa gusto mo. At sinabi niya sa kanya, ikaw ang unang tumakbo. At sinabi niya, oo, at iyon ay dahil niloko ako ni 13 mula sa iyong tinubo ang bayan. Sinabi niya sa kanya, hindi, ang dahilan ay mas simple kaysa doon. Natakot ka sa akin at pati hanggang ngayon. Kaya sinabi niya sa kanya, tama ka ngunit imposibleng kumbansihin ang isang halimaw na huwag matakot sa isang mangkukulam, at imposible ring makumbinsi ang isang mersenaryo na huwag magduda sa iba kapag sinabi nilang masasawi siya. Ngunit ang aking isip ang nagtulak sa akin na bumalik sa iyo sa huli. Kaya maaari mo bang isipin ang lahat ng iyon at patawarin ako? Napaiyak si Zero at sinabi sa kanya, alam mo ba ang naramdaman ko noong pinakawalan kita? Or noong kinuha ka sa akin ni 13? Alam mo ba kung gaano ako nalungkot? Madali sana para sa akin na itali ka sa akin, ngunit kinasusuklaman mo ang mga mangkukulam at natatakot ka sa akin, kaya pinakawalan kita. Ano ang nagpabalik sa iyo? At umiyak siya at sinabi sa kanya, huwag mo akong iwan muli at umalis. At tinanong ni Yuhi, hanggang kailan ka iiyak? Nagalit siya sa kanya at sinabi sa kanya, matigas ang puso mo sa halip na aliwin ako ngunit bago siya magpatuloy, naglagay si 13 ng bitag at ipinatawag sila. Sa kabilang banda, tinanong ng mga mangkukulam ng grupong Zero sina Albi at ang taong lobo at tinanggihan ang kahilingan ni Albi na selyuhan ang mahika at wakasan ang lungsod. Ngunit sinabi niya sa kanila na magpapalaganap siya ng bago at iyon ang gustong gawin ni Serena. Ngunit wala silang pakialam sa kanyang mga salita. Sa kabilang banda, sinabihan ni 13 si Zero na ipikit ang kanyang mga mata hanggang sa mapaslang niya si Yuhi at mabura ang kanyang alaala sa kanyang isipan. Ngunit nagalit si Zero sa kanya at sinabi sa kanya, hindi kita hahayaang gawin iyon. At sinubukan niyang makalabas sa holo kung saan siya ikinulong, ngunit hindi niya magawa dahil sa mahika na ginawa niya. At sinabi sa kanya ni Yuhi, maaari mong harapin ang lahat ng ito nang hindi pinapaslang ang lahat ng mangkukulam kung tatanggi si Zero na gumamit ng mahika sa lungsod ng Winias. Matatapos na ang paghihimagsik ng mga mangkukulam na Zero at mga mangkukulam na Stray. At pagkatapos niyan, maaari mo nang kunin ang aklat ng mahika ni Zero mula sa taong binansagan niya at palayain kami ni Zero. Ngunit tumanggi si 13 at sinabi sa kanya,
hindi ko kailangan umalis si Zero, nikanselahin niya ang Mahika. At sinabi sa kanya ni Yuhi, isipin mo kailangan mong hanapin ang aklat ng Mahika ni Zero sa lalong madaling panahon. At sumagot si Zero, mali ang pagkakaintindi mo. Ayaw ni 13 sa aklat ng Mahika ni Zero or sa kaguluhan sa lungsod ng Winius. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng gusto niyang ipatupad sa kanyang isipan. Kaya nagalit si Yuhi sa kanya at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa akin sa mas madaling paraan. At sinabi niya sa kanya, sinabi mo sa akin na ang dahilan kung bakit umalis si 13 sa kuweba ay para ibalik ang ninakaw na aklat ng Mahika na Zero. Ngunit bigla niyang nakita si 13 na may hawak na libro. At sinabihan siya ni Zero na alisin ang takot sa puso ng mga tao tungkol sa mga mangkukulam. Una, dapat umiral ang masasamang mangkukulam, pagkatapos ay ibunyag sila, at pagkatapos ay lipulin sila. At si 13 ay siya, ang lalaking may nakatagong pangalan at mukha. At ginamit niya ang aklat ng Mahika ni Zero upang magpalaganap ng Mahika sa bansa at pagkatapos ay pinasimulan ng grupo ni Zero ang paghihimagsik ng mangkukulam. At kasabay nito, siya ay naging salamangkero ng estado upang kalabanan ang mga mangkukulam na iyon at nanirahan sa palasyo. Kaya sumagot si Yuhi, kaya siya at ang salamangkero ng estado ay iisang tao. Sinabi sa kanya ni Zero na oo at ang aklat ng Mahika ni Zero ay hindi kailanman ninakaw. Kasabay nito, hinatulan ng grupo ng Zero Witches ang taong lobo ng kasawian upang makinabang sa mga bahagi ng kanyang katawan at dagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi siya pinaslang ng lalaki at kinalagan siya at binigyan ng espada at hinayaan siyang makatakas. Bumalik tayo kay 13 at tinanong siya ni Yuhi kung kaya't ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano at siya ang sanhi ng lahat ng ito. Tumakbo si Yuhi patungo sa kanya ngunit pinigilan siya ni 13 gamit ang kapangyarihan ng kanyang Mahika, at sinabi sa kanya na sinabi ko na sa iyo bago ko pa makontrol ang anumang bagay gamit ang kakayahang pangkaisipan at wala kang magagawa ngayon lalo na kapag galit ka at habang nagagalit ka, mas bababa ang iyong talino at sinabi sa kanya ni Yuhi kaya ang paghihimagsik ng mga Zero Witches at ang mga Stray Witches ay ginawa mo. Lahat ng sagot niya ay hayaan mong linawin ko, oo. Ako ang nag-ambag sa nangyaring ito ngunit ang mga mangkukulam mismo ang gumawa ng desisyong iyon nang hindi ko sila pinipilit at ang paghihimagsik ay mangyayari pa rin sana sa hinaharap. Minadali ko lang ang pagdating nito at may itatama ako. Sinabi rin ni Zero na hindi ko inudyukan ang mga Zero Witches na kumilos at nagpakalat lang ako ng Mahika sa Winius, at maaari sana silang kumilos ng mas maayos at mamuhay kasama ng mga tao. Sinabi sa kanya ni Zero kaya gusto mo akong paniwalain na sila mismo ang pumili ng landas ng katiwalian. Sumagot siya ng oo at ginawa nila ito sa pinakamasamang paraan sa pamamagitan ng pagtataksil sa tiwala ng tao, at paghihiganti kay Serena at dahil doon ay napilitan akong gampanan ang papel ng State Wizard at binigyan ko ang grupo ng pangalang Zero upang mamuno sila sa kaharian ng makatarungan. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari at ang pagtatayo ng isang bagong kaharian noong panahon ng digmaan ay mahirap. At dapat ay hintayin mo ako sa kuweba hanggang sa may tayo ko ang bagong kaharian. Gusto mong mamuhay ng komportable ang lahat sa pamamagitan ng aklat ng Mahika ni Zero. At sinabi ko sa iyo na ang Mahika ay isang sining na maaaring sumire sa mundo. Ngunit ikaw ang sumulat ng aklat ng Mahika ni Zero at sinabi sa kanya ni Yuhi na talagang baliw ka. Sinabi ni 13 kay Zero, ang mga mangkukulam na sumunod kay Serena ay darating upang tapusin ako. At ako siya, ang taong sinumpaan nila ng katapatan na bibili ng isang kontrata sa dugo. At ang kapangyarihan ng kanilang kontrata ang sisira sa kanila. Nagulat siya sa plano nitong tapusin ang lahat ng mangkukulam at sinabi niya sa kanya, gusto mong tapusin ang mga nakatatandang mangkukulam na puno ng karunungan at ang mga batang mangkukulam na pawang umaasa dahil sa akin. Tinanong ni Yuhi ang tungkol kay Serena at sinabi sa kanya, ikaw ang nagpasimula ng salot na ito at pinaslang ang mga taga-nayon. Sumagot siya, hindi iyon ang katotohanan. Hindi ako ang nagpasimula ng salot at ito ay isang hindi inaasahang resulta ng isang mahiwagang eksperimento. At si Serena ay nagsagawa ng mga ritual upang iligtas ang mga taga-nayon, ngunit hindi nila siya makatarungang pinaslang sa huli. Sinabi sa kanya ni Yuhi, pinaslang mo ang mga magulang ni Albi at ang mga mangkukulam na nasa kuweba. At sumagot siya, ginugol nila ang lahat ng oras sa kuweba na pinag-uusapan ang parehong mga argumento.
Si Zero lamang ang naiiba sa kanila at ang kanilang buhay or kasawian ay hindi magbabago ng anuman. Si Zero lamang ang nagmungkahi na dapat nating makita ang labas ng mundo, ngunit natatakot sila sa kapangyarihan ni Zero at ayaw nilang iwan siyang mag-isa. Nagalit si Yuhi at nagawang tumayo at gumalaw at tumakbo patungo sa kanya. Hindi siya mapigilan ni 13 at inilabas ni Yuhi ang mahiwagang potion na ibinigay sa kanya ni 13 at inihagis ito sa holo kung saan ang kinaroroonan ni Zero at pinalaya siya. Lumabas si Zero sa holo at sinabi kay 13, sa tingin mo matatalo mo ako. Nakalimutan mo na kung sino ako at nagharap sila. Nakatayo si Yuhi para harapin si 13, ngunit si Zero ang nasaktan sa halip na siya at naalala ni 13 ang mga alaala niya kasama si Zero noong bata pa siya sa kuweba nang turuan siya nito ng mahika, at sinabi nito sa kanya na gusto niyang magsulat ng librong tulad ng mga librong iyon at baguhin ang mundo at sinimulan niya itong isulat hanggang sa huli ay naging aklat mahika ito ni Zero. Tinanong ni Yuhi si 13 kung ano ang nangyari kay Zero at sinabi niya sa kanya na siya ang kumukuha ng mga sugat sa halip na siya at gumuhit siya ng isinumpang simbolo sa kanya kaya nangyari iyon. Naalala ni Yuhi noong gumuhit si Zero ng simbolo sa kanya at nagsimula niyang maintindihan kung bakit hindi siya nasugatan kamakailan. At iyon ay dahil si Zero ang kumukuha ng mga tama para sa kanya. At kinausap siya ni Yuhi habang wala siyang malay at sinabing, ano ang iniisip mo noong ginawa mo iyon? Dapat kitang protektahan, hindi ang kabaligtaran. Sa kabilang panig, ang grupo ng Zero Witches ay sumama kay Albi. At nakatanggap sila ng mensahe at nalaman na ang natitirang bahagi ng grupo ay nagtitipon sa kaharian at sa wakas ay mapapaslang na nila si 13 at maibabalik ang karapatan ni Serena. At sinabi sa kanila ni Albi, sa tingin mo ba talaga ay mananalo kayo? Sinabi nila sa kanya na may mga pahiwatig, direksyon, at gabay, tiyak na mananalo tayo. Sinabi niya sa kanila na si 13 ay dapat na inaasahan ang iyong pag-atake at bibatagin ka. At sinabi nila sa kanya na matatapos ang lahat kapag napaslang namin siya. At sinabi nila, tiyak na matatalo namin ang mga tao, kaming mga dakilang mangkukulam. Tinanong nila siya kung nasaan siya noong nangyari ang pag-atake sa nayon. Kaya sumagot siya, palaipat-lipat ako ng lugar. Kaya sinabi nila sa kanya, umalis ka nang hindi sinasabi kahit kanino sa oras na kailangan ka namin ng husto. Kaya sinabi niya sa kanila, kailangan kong maging mas malakas para kumatawan sa iyo ng totoo. Kaya sinabi nila sa kanya, hindi mo kailangan ng lakas para maging katulad namin. Kailangan mo ng matatag na determinasyon para pamunuan ang grupo, at wala ka niyan. Nagising si Zero matapos siyang mawalan ng malay. At tinanong niya sila, bakit ninyo ako tinitingnan ng ganyan? At tinanong siya ni Yuhi kung ayos lang siya. At sinabi niya sa kanya, oo, at iyon ay dahil sa pinsalang dumaan muna sa iyong katawan bago ako narating. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nakatanggap ng malaking pinsala at hindi ko makontrol ang aking kapangyarihan. Kung wala ang iyong tulong, napaslang na sana ako ni 13. At nagulat si 13 at sinabi sa kanya, kaya hindi mo ginamit ang lahat ng iyong kapangyarihan. Sinabi niya sa kanya, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malakas, kundi kung sino ang may mas mahusay na kasanayan. At sadyang sumulat ako ng mga maling spell sa Zero Magic Book sa marami sa mga ito. Hindi maipapakita ng isang tao ang tunay na kapangyarihan ng mahika gamit ang mga maling spell, at nangangahulugan iyon na hindi mo ako matatalo gamit ang mahika mula sa Zero Magic Book. At iyon ay dahil isa akong pambihirang mangkukulam at dapat laging handa na ipagtanggol ang aking sarili. At ngayon, nabunyag na ang iyong mga plano at itatatag ko ang mahika mula sa kaharian ng Winias at wawakasan ang Zero Magic Book. At ano ang gagawin mo? Sinabi niya sa kanya, sinusubukan kong sakupin ang lungsod para iregalo sa iyo. Iyon ang gusto kong gawin pero hanggat ayaw mo, ayos lang. Gagawin ko ang anumang iutos mo sa akin. Sa kabilang panig, sa kampo ng mga Zero Witches, sinabi ng kanilang pinuno na ang kanilang mga especially iya ay may dala na mga ulat na nagsasabing ang mga Stray Witches ay may kalamangan sa pagpasok sa lungsod. At biglang, isang boses ang dumating na nagsasabi sa kanila na ang mga kabalyero ay paparating upang atakihin ang kampo. Ngunit iyon ay isang patibong ng taong lobo upang tulungan si Albi na makatakas. At natuklasan ito ng mga mangkukulam at hinabol sila ngunit nakatakas si Albi sa kanila gamit ang kanyang mahika. At nahuli nila ang isa sa kanila at itinali siya sa isang puno.
Sinabi niya kay Albi na siya ay isang traidor dahil sa palagay niya ay sinundan niya si 13 na pumaslang sa grupo ng mga Zero Witches, at sila ay gumalaw bago hinabol muli upang gumuhit ng mga bilog ng mahika. Kasabay nito, tinanong sila ni Zero kung saan unang pupunta. Kaya sinabi sa kanya ni 13 na sa ngayon ay lahat ng mga mangkukulam ay nagmumula sa lahat ng dako upang tapusin ako. At nakikita ni 13 ang kanilang mga galaw at pinapanood sila sa pamamagitan ng isang kadena na nakatali sa kanilang mga leeg. At sinabi niya sa kanila na ang apo ni Serena ay malapit ng tapusin dahil hinahabol siya ng mga mangkukulam. At mabilis na kumilos sina Yuhi at Zero upang maabot siya. Ang lalaking nakatali sa puno ay bumalik sa kanyang grupo at ipinaalam sa kanila ang balak gawin ni Albi. Kaya sinabi sa kanya ng pinuno, ipagpapatuloy namin ang aming mga plano ng normal, ngunit magpapadala kami ng mga halimaw upang tapusin sila. Kasabay nito, pinalibutan ng mga mangkukulam ang taong lobo at si Albi sa lahat ng dako upang tapusin sila. Ngunit dumating si Zero sa tamang oras at, gamit ang kanyang kapangyarihan, itinaboy ang mahika at iniligtas si Albi at ang taong lobo. Tinulungan sila ni 13 na talunin ang mga mangkukulam na ito, ngunit nagulat sina Albi at ang taong lobo sa presensya ni 13 sa kanila. Kaya sinabihan sila ni Yuhi na kumalma at ipapaliwanag niya ang lahat. Ikinwento sa kanila ni Zero ang lahat, ipinaliwanag ng simple, si 13 ang may pananagutan sa lahat ng nangyari, ngunit ngayon ay sumama na siya sa ating panig at ginagampanan niya ang papel ng kasamaan at kabutihan ng sabay. Tumutulong siya sa pangangaso ng mga mangkukulam bilang State Wizard. At kasabay nito, kinokontrol niya ang grupong Zero na orihinal niyang nilikha. Nabigla si Albi nang malaman niyang siya ang nagtatag ng grupong Zero at hindi siya makapaniwala. At sinabi sa kanya ni 13, oo, ako ang nagtatag ng grupong Zero at sa madaling salita, ako siya, ang sinusundan mo. At sinabi niya sa kanya na kasinungalingan iyon, imposible. At sinabi niya sa kanya bilang kanya, binigyan ko ang bawat isa sa grupong Zero ng kadena na may hiyas para bantayan sila. At sinabi sa kanila ni Yuhi na si 13 ay nasa panig natin ngayon at tutulong sa atin sa plano ni Zero na itaboy ang mahika mula sa lahat ng Winnies. Ngunit kasabay nito, inatake siya ng taong lobo at sinaktan siya ng malakas dahil muntik na niyang masunog si Albi at dahil siya ang sanhi ng pagkalat ng salot at pagpaslang kay Serena. Ngunit pinigilan siya ni Yuhi sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag ni 13 na hindi iyon totoo at ang dahilan ng pagkalat ng salot ay isang mahiwagang eksperimento ng isang baguhang salamangkero. Kaya sinabi sa kanila ni Zero na mali na isisi kay 13 ang salot. Kaya nagalit sa kanila ang taong lobo at sinabi sa kanila kung kaninong panig kayo. Sumagot si Zero, wala akong kinakampihan at sinasabi ko ang totoo. Tinanggal ni Albi ang kadena at inihagis ito sa lupa at sinabing kasalanan ito ni 13 mula pa sa simula dahil siya ang nagdala ng mahika sa lungsod ng Winnoz at pinaslang ang kanyang lola. Humingi siya ng tawad at sinabi sa kanya na siya talaga ang may kagagawan ng pagkasawi ni Serena, ngunit hindi direkta. At sinimulan ni Albi na mag-spell sa kanya para tapusin siya ngunit pinigilan niya siya bago pa niya magawa iyon, at kumuha ng isang libro at sinabi sa kanya na narito ang isang mutual na kontrata sa pagitan ko, ibig sabihin siya, at ang mga miyembro ng Zero Group, at hanggat umiiral ito, hindi mo ako maaaring saktan at masasawi ka at iyon ay dahil sa mga tuntunin ng kontrata. At hinawakan niya ang mga kamay ng babae at inilagay ang mga ito sa libro at inilabas ang kontrata at sinunog ito, at sinabi sa kanya ngayon na maaari mo na akong tapusin ng malaya at wala akong problema sa pagkasawi sa iyong kamay, ngunit gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang aking pagkakamali. Sinabi niya sa kanya sa pamamagitan ng mga hiyas na ginagamit niya sa pagmamasid sa mga mangkukulam, nalaman niya na ang salot ay kumakalat dahil sa mga baguhang mangkukulam. At maaring nailigtas ng mahika ang mga taga-nayon, ngunit magdududa sila kay Serena kung gagawin niya iyon. At dahil doon, inakala niyang hahayaan ni Serena na masawi ang mga taga-nayon. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. At sinugatan siya ng taong lobo at sinabing, isinakripisyo ni Serena ang kanyang sarili at sinunog sa tulos upang iligtas ako at si Albi. Kaya sumagot siya, hindi doon natapos ang bagay na ito. Si Serena ay isang napakatalinong mangkukulam, at alam niyang ang kanyang kasawian ang magiging sanhi ng paghihimagsik ng mangkukulam, na kasabay nito ay haantong sa digmaan sa lungsod. At kung alam niya ang lahat ng iyon, bakit niya sila iniwan? Kaya sumagot si Albi,
Ang ibig mo bang sabihin ay ang lola ko ang nasa likod ng digmaan? Sinabi niya sa kanya, hindi ko ibig sabihin iyon. Sinasabi ko na hanggat alam niyang may mangyayaring digmaan, tiyak na may plano siya para dito. Pinutol sila ni Yuhi at sinabi sa kanila, sa palagay ko ay may mas mahahalagang bagay na dapat nating gawin ngayon. At sinabi sa kanila ni Zero na tama si Yuhi. Ang mga mangkukulam ay palaging naglalayong makamit ang pinakamahusay na resulta para sa kanilang sarili, at huwag mong hayaang kontrolin ka ng iyong mga damdamin. Tinanong niya si Albi, ilang bilog ang iginuhit mo? Kaya sinabi niya sa kanya, gumuhit ako ng isa, at sinira ng mga Zero Witches ang isa. Kaya kailangan nating gumuhit ng 4. At sinabi sa kanila ni Yuhi, wala tayong ibang pagpipilian kundi maghiwalay. Ako, si Zero, at si 13 ay pupunta sa malayong mga bilog. At ang taong lobo at si Albi ay pupunta sa malapit na mga bilog. Sinabi sa kanila ni Zero, kapag natapos ninyo ang pagguhit ng mga bilog, magkikita tayo sa gitna ng star. Pinigilan ni Yuhi si Albi bago ito umalis at sinabi sa kanya, hihintayin ko ang iyong pagbabalik at huwag mo kaming iwan, kailangan namin ang iyong lakas. Bawat isa sa kanila ay gumuhit ng bilog at bumalik sa lugar na kanilang napagkasunduan, maliban kay Albi, na hindi pa bumabalik. At sa kabilang panig, inatake ng mga mangkukulam ang kaharian at sinubukang pasukin. At sinubukan silang pigilan ng mga gwardya at inutusan ng kanilang commander na harapin ng mga sibilyan at mamamana ang mga mangkukulam, at tinanong kung bakit nahuhuli ang tulong na nagmumula sa kabisera. Sinabi sa kanya ng isa sa mga gwardya na ang kabisera mismo ay inaatake. Pumasok ang mga mangkukulam sa kaharian at inutusan sila ng kanilang pinuno ng grupo na huwag galawin ang mga sibilyan at ang kanilang layunin ay si 13 lamang. At kasabay nito, ipinaalam ng mga gwardya sa hari na hinanap nila si 13 kahit saan at hindi nila siya natagpuan. At inalok nila ang hari na tumakas sa pamamagitan ng mga taguan sa ilalim ng lupa, ngunit tumanggi ito. At sa kabilang panig, ang taong lobo, nang bumalik siya, ay inatake si 13, itinumba ito sa lupa at itinutok ang espada sa kanyang mukha. Ngunit nilinlang siya ni 13 gamit ang mga salita at sinabi sa kanya, ang espiritu ng lobo sa iyo ay isang marangal na espiritu. Nararamdaman ko ang kadakilaan ni Serena sa iyo, at ikinalulungkot ko na ang kanyang mga ginawa ay naging sanhi ng kanyang pagkasawi. At ang taong lobo, na may galit, ay hinampas ang espada sa lupa sa tabi ng ulo ni 13 at sinabi sa kanya na ang mga mangkukulam ay mabubuhay ng mahaba sa loob ng 10 at daan-daang taon. Kaya, hahayaan kitang mabuhay kasama ang iyong pagsisisi, at iyon ang magiging parusa mo. Sinabi sa kanila ni Zero, isasagawa namin ang ritual sa siling hanggang sa bumalik si Albi. At hiniling nila kay Yuhi at sa taong lobo na protektahan sila sa panahong iyon. Natagpuan nila ang isang malaking grupo ng mga mangkukulam na nakatayo sa tuktok ng bundok at nagpadala ng mababanggos na hayop sa kanila. At sinabi ni Yuhi sa taong lobo, tulungan mo ako at umaasa ako sa iyo. At isang malaking oso ang umatake kay Yuhi, na natamba ang kanyang espada. Ngunit mabilis na inilabas ni Yuhi ang kanyang kutsilyo at pinaslang ito. Sinubukan ng taong lobo na alisin ang mga lobo na nakapalibot sa kanya at hinawakan ni Yuhi ang isang malaking halimaw sa mga sungay nito at inihagis ito sa lupa, na ikinasawi nito. Kasabay nito, ang mga mangkukulam sa bundok ay nagsimulang magpana sa kanila ng maraming palaso. At tumakbo sina Yuhi at ang taong lobo, ngunit naabutan ni 13 at nagtayo ng isang malaking pader na bato na humaharang sa lahat ng mga palaso. Sa kabilang panig, ang grupo ng mangkukulam ay pumunta sa kastilyo ng hari, at sinabi ng kanilang pinuno na may kakaiba. Hindi ko maramdaman ang mahiwagang presensya ni 13. Kaya, sumagot ang isa sa mga mangkukulam, siguro itinago niya ito, ngunit kailangan nating isagawa ang iniutos niya sa atin. At sinabi ng mga gwardya sa kanilang commander na nasa panganib sila dahil hinihiling ng mga gwardya na isuko ang salamangkero ng estado. Kaya, sinabi niya sa kanila, at paano natin ibibigay ang isang taong wala rito? At iminungkahi ng isang gwardya na hayaan silang umalis ng mapayapa, ngunit tumanggi ang commander. Sinabi niya sa kanya na ito lamang ang pagkakataon upang talunin ang mga mangkukulam. Inutusan ng pinuno ng mangkukulam ang kanyang grupo na salakayin ang kastilyo at tapusin si 13. Kasabay nito, sinubukan ni Yuhi na alisin ang walang katapusang mababanggos na hayop. At bigla,
Tumingin siya sa paligid at nakita ang napakaraming bulugan na nakapalibot sa kanila mula sa lahat ng dako. At tinanong niya si Zero, gaano katagal bago kayo matapos? Kaya sumagot siya, tapos na kami, hinihintay na lang namin si Albi. Sa sandaling iyon, pumasok si Albi at sinabi sa kanila na nawala siya. At tiningnan niya si 13 at sinabing, hindi kita patatawarin sa ginawa mo, pero isa akong mangkukulam. Gagamitin kita para wakasan ang digmaang ayaw simulan ng lola ko. At hiniling ni Yuhi sa kanila na bilisan ng kaunti. Ngunit sinabi ni Zero na ipatawag ang demonyong nagbabantay sa aklat na Zero. Kailangan nating magbigay ng malaking handog. At sinabi niya sa kanya, maaari naming gamitin ang iyong ulo bilang handog, kahit na nakakabit pa ito sa iyong katawan, kaya hayaan mo akong gawin ito. Tiyak na hindi kita sasaktan or tatapusin, magtiwala ka sa akin. Kaya sabi niya, hindi, tumatanggi ako. Pero kung hihingi ka ng mas maayos, baka pumayag ako. Sumang-ayon si Yuhi, at sinimulan ni Zero ang ritual ng pagtanggi sa mahika at hiniling sa demonyo na pakinggan ang kanyang mga salita, at tinatanggihan niya ang paggamit ng mahika sa lupaing ito gamit ang lahat ng kapangyarihang mayroon siya, at ang mahika ay nagtatapos sa lupain. Sinabi ni 13 na magpapatuloy ang kaguluhan sa lupain ng ilang sandali matapos mabura ang mahika sa lungsod. Kaya sumagot si Albi na pagbubutihin ko ang aking sarili upang maging bagong pinuno nila at gagawin kong nakatira ang lungsod kasama ang mga tao, at mga mangkukulam na magkakasama sa ilalim ng aking kontrol dahil ako ang apo ni Serena. At sinabi niya sa kanya, hindi pinili ni Serena ang kasawian para magsimula ng digmaan, ngunit gusto niya ng isang kinabukasan kung saan ang mga mangkukulam at mga tao ay magkasamang naninirahan. Sana ay makilala ko siya kahit isang beses lang. Nagising si Yuhi at nakaupo si Zero na naghihintay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na parang sinasapian ng demonyo ang kanyang katawan. At sinabi niya sa kanya, nakatulog ka ng 3 araw. At nagulat siya na nanatili itong naghihintay sa kanya ng 3 araw at sinabi niya sa kanya, natutuwa akong ligtas ka. Ang kaharian ay magdaraos ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang pagpuksa sa mga mangkukulam. At sa wakas ay nabawi ni Zero ang Zero Magic Book at sinabi niya sa kanya, hindi mo talaga malilimutan ang ating kasunduan, ibalik mo ako sa pagiging tao. Kaya sinabi niya sa kanya, hindi kita maibabalik ngayon dahil tinawag ko ang isang demonyo noong sealing ritual. Dahil doon ay mas lumakas ang iyong pisikal na kaluluwa at ang kaluluwa ng halimaw. Gayun din, ang aking walang hanggang kapangyarihang mahika ay hamina ng kaunti at mangangailangan ng oras upang bumalik sa normal. At sinabi ni Yuhi sa kanya, pero hindi iyon ang napagkasunduan natin. At sinabi ni Zero sa kanya, hindi ko sinabing hindi ko gagawin ang napagkasunduan natin. Gusto ko lang maghintay ka ng ilang sandali, at sa panahong ito, paprotektahan mo rin ako. At nagulat siya at sinabing, kaya, pagkatapos mong bumalik sa iyong lugar, pupunta ka sa ibang lugar. At sumagot si Zero, oo, ang mahika ay nakarating sa lungsod ng Winnie 10 taon na ang nakalilipas. Kaya natural lang, kumalat ito sa ibang mga lugar at tungkulin at responsibilidad kung burahin ang mahikang ito simula nang likhain ko ito. At sa kasalukuyang sitwasyon, mapanganib para sa isang mangkukulam na maglakbay ng mag-isa. Kaya nagtanong siya, makakatanggap ba siya ng bayad para sa pagprotekta sa kanya? Pagkalipas ng ilang panahon, nagdaos ang kaharian ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga mangkukulam.